David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1141. Tumakas si Ning Ji ng 12-dosenang milya sa isang hininga, at pagkatapos ay naglakas loob na huminto. Humihingal, sumasakit pa rin ang dibdib ni Ning Ji. Para lang makatakas, kinuha ni Ning Ji ang palad ni David bigla. David, hindi pa tayo tapos, kailangan kitang bayaran. Puno ng galit ang mukha ni Ning Ji. Ngunit iniisip ang nagliliwanag na butil ni David sa dulo, naiingit si Ning Ji. Hindi niya alam kung anong magic weapon iyon, pero napakalakas nito. Ilang sikreto meron itong si David. Napakunot ng noo si Ning Ji. Matapos magpahinga ng ilang sandali, mabilis na umalis muli si Ning Ji, natatakot siyang maabyute ni David. Ang 112-dosenang milya ay maaaring malayo para sa mga ordinaryong tao. Pero para sa kanila, sandali na lang. At sa sandaling ito, pumasok na si David sa Demon Suppression Pagoda para magsanay. Wala siyang interes na habulin si Ning Ji at sayangin ang kanyang mahalagang oras. Mo Bei, Pamilya Luo. Bahagyang ipinikit ni Luo Siyang ang kanyang mga mata at nababanaag pa rin sa araw, ngunit sa sandaling ito, iba ang iniisip niya. Luo Jio, bakit naglakbay si Ning Ji ng libu-libong milya at pumunta sa Shichonen para magsanay? Sinakop pa niya ang manor ni Gokay Yuan. Tanong ni Luo Siyang sa katulong sa tabi niya. Pagkabalik niya mula sa Shichonen, pinag-isipan niya ang bagay na ito. Namatay si Gokay Yuan, at hindi kailanman magiging mabaot si Ning Ji para ayusin ang manor para sa pamilya ni Gokay Yuan. Tungkol naman sa sinabi ni Ning Ji tungkol sa magandang kapaligiran ng Shichonen, ito ay puro F. Art. Si Luo Siyang ay hindi naniniwala dito. Anong uri ng kapaligiran mayroon ang tigang na lugar sa Shichonen? Guru, lagi kong nararamdaman na may mali sa tore sa Gu Family Manor. Sa napakalaking asyenda, ang lahat ng mga gusali ay itinayong muli, ngunit ang tore ay napakaluma pa rin. Si Ning Ji na ito siguro ay dumating sa tore. Kung tungkol sa layunin ng tore, hindi ko alam. Maingat na ipinaliwanag ni Luo Jio. Oo, dito ko rin naisip. Hinala ko rin na may mali sa tore. Ilang beses na akong nakapunta sa Gujie Manor, at hindi ko pa nakita ang tore na iyon. Parang napakaluma na ng gusali. Tinanong ko rin si Gokay Yuan noong panahong iyon, kung bakit may ganoong lumang gusali sa manor. Sinabi lang ni Gokay Yuan na iyon ang kanilang ancestral hall ng pamilya Go, kaya hindi ito maaaring gibaon kung luma na ito. Ngayon parang cover lang yung lumang building. Ito ay dapat na ang tore na nakabalot dito, at ang tore ay dapat may ilang mga lihim. Biglang tumayo si Luo Siyang, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Tawagan kaagad ang staff, at pupunta ako sa Shichonen minsan kasama ko. Gusto ni Luo Siyang na pumunta ulit sa Shichonen para alamin ang sikreto. Ito ang kanyang teritoryo, kung talagang may sikreto ang tore na iyon, hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay si Ning Ji. Bagamat ang pamilya Ning ay isang mayamang pamilya sa Kyoto, hindi ito ang kabisera, at ang pamilyang Ning ay hindi makakarating dito. Nang malapit ng tipunin ni Luo Jio ang lakas tao, biglang dumating ang isang katulong, at pagkatapos ay nagulat kay Loksha, pinatandang young master, may isang tao sa labas ng bakuran na nagmamakaawa na makita ka. Nakikita mo ako. Nagulat si Luo Siyang, sino iyon? Sinabi niya na siya si Ning Ji mula sa pamilya Ning sa Jingjing, at pumunta siya rito para makita ang pinakamatandang young master, ngunit mukhang nasugatan siya. Sagot naman ng sumunod na lalaki. Ning Ji. Bahagyang nagulat si Luo Siyang, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay, anyayahan siya sa bulwagan, pupunta ako doon mamaya. Pagkaalis ng susunod na tao, agad na humakbang si Luo Jio, eldest young master, may intensyon ba na biglang pumunta dito si Ning Ji? Tingnan natin at saka natin pag-usapan. Ito ang pamilya Luo. Kahit na mayroon siyang maliit na Jio, ano ang magagawa niya sa akin? Pagkatapos magsalita ni Luo Siyang, naglakad siya patungo sa bulwagan. Sa oras na ito, nakaupo si Ning Ji sa bulwagan at umiinom ng tsaa, at ang kanyang mukha ay napakapangit. Nasugatan ang katawan, isang hiningang tumakbo si Ning Ji dito, hindi na siya bumalik sa kabisera, gusto niyang gamitin ang pamilya Luo para maalis si David. Kabanata 1142.
Bagamat hindi ko alam kung anong klaseng galit ang mayroon si Luo Siyang kay David, nang magkita sila sa unang pagkakataon, kinuha ni Luo Siyang ang kanyang sarili bilang si David, at tiyak na nagkaroon ng festival ang dalawa. Paano nalaman ni Ningji na si Luo Siyang ay walang galit kay David, at ang dahilan kung bakit gustong kalabanan ni Luo Siyang si David ay ang kanyang walang kabuluhan? Nang lumitaw si Luo Siyang sa bulwagan, nagmamadaling inilapag ni Ningji ang tsaa at tumayo. Master Luo. Magalang na binati ni Ningji si Luo Siyang. Siyang Master Ning pala. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niyang Master Ning dito sa aking maliit na pamilyang Luo. Mukhang nasugatan ka. Tumingin si Luo Siyang kay Ningji na may mapaglarong mukha, sa tigang na lupain ng Shichanan, may nang-ahas bang maging bastos sa iyo, young Master Ning? Para sa pangungutya ni Luo Siyang, hindi ito isinasapuso ni Ningji, gaya ng sinasabi, kailangang iyuko ng mga tao ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Master Luo, hindi mo ba hinahanap si David? Nandito ako para sabihin sa iyo ang tungkol sa kinaroroonan ni David. Mahinang sabi ni Ningji. Oh, so ang sugat sa katawan mo ay ibinigay ng David na iyon. Pero wala akong hinanakit kay David. Walang kwenta na sabihin mo sa akin ang kanyang kinaroroonan, at hindi ako haharap kay David para sa iyo. Hindi ka ba masyadong mayabang? Kung hindi ka uuwi at tumawag sa isang tao, bakit hindi ka maghayganti kay David? Inilagay ni Luo Siyang ang kanyang mukha sa harap ni Ningji at nagpatuloy sa pagsasalita ng sarkastiko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ningji, ngunit mabilis siyang kumalma at sinabing, "Young Master Luo, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito, hindi para tulungan mo akong makitungo kay David. Mayroon akong isang lihim na nais kong sabihin sa iyo, at ito ay talagang isang magandang bagay para sa iyong pamilya Luo." Nang marinig ito ni Luo Siyang, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at tinitigan niya si Ningji. "Ano ang gusto mong sabihin, ang sekreto ng tore ng Gu Family Manor?" Matapos marinig ito ni Ningji, natigilan siya saglit, at pagkatapos ay ulong, "Paano mo nalaman?" "Hahaha, hindi ako sigurado ngayon lang, pero ngayon ko na makumpirma na ang tore sa Gu Family Manor ay talagang may sikreto." Nang makita ang reaksyon ni Ningji, tumawa si Luo Siyang ng malakas. Natigilan ang ekspresyon ni Ningji, alam niyang niloko siya ni Luo Siyang, at lumabas na hindi alam ni Luo Siyang ang sikreto ng Demon Town Tower. "Tama ka, may sikreto nga ang tore sa Gujie Manor. Maaari na akong makapasok sa tuktok ng Wazang sa maikling panahon, at lahat ito ay salamat sa tore na iyon." Tumango si Ningji at sinabi. "Napakamanghaba ng tore na iyon. Anong mga sikreto ang mayroon?" Nagtataka na tanong ni Luo Siyang. Tumingin si Ningji sa paligid, ngunit hindi nagsalita. Naunawaan ni Luo Siyang sa isang iglap, kaya't nagutos siya, bumaba ang lahat. "Guro, mag-ingat sa panloloko." Paalala ni Luo Jio sa tenga ni Luo Siyang. May cheat. Kahit nasa peak na siya, hindi ko siya kalaban, not to mention na injured pa siya ngayon, you guys quit for me. Walang tiyaga na iwinagayway ni Luo Siyang ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, tanging sina Luo Siyang at Ningji na lang ang naiwan sa bulwagan. "Makakapagsalita ka na." Walang pakialam na tanong ni Luo Siyang. Kinagat ni Ningji ang kanyang mga ngipin, at sa wakas ay sinabi kay Luo Siyang ang lahat ng sikreto ng Town Demon Tower. Matapos marinig ito ni Luo Siyang, kumikinang ang kanyang mga mata. "Hindi ko inaasahan na may ganito kagandang bagay sa Gu Family Manor. Sinabi ko kung paano nitong mga taon, ang lakas ni Gu Kaiyuan ay lumago ng mabilis, at siya ay naupo pa sa Northwest King. Dahil pala sa tore na iyon." Dinilaan ni Luo Siyang ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay sinabi, "Master Ning, maraming salamat sa pagsasabi nito sa akin, huwag kang mag-alala, ang tore ng Goose Manor ay magiging sa aking pamilyang Luo sa hinaharap, at walang dapat mag-isip tungkol dito. Siyempre kasama din ang pamilya mo Ning. Kung gusto mo pa ring sakupin ang tore na iyon, kailangan mong tingnan kung pumayag ang pamilya ko ng Luo." Saglit na natigilan si Ningji, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, "Young Master Luo, hindi mo ba haharapin ang David na iyon? Anong gagawin ko sa kanya? Hanggat masunurin siyang makaalis sa Shichanan, bakit ko siya haharapin? At imposibleng ilipat ni David ang buong tore palayo." Pabirong tumawa si Luo Siyang.
Kabanata 1143. Hindi tanga si Luo Siyang, alam niyang sinabi ito ni Ningji sa kanya para lang hayaan siyang makitungo kay David. Dahil maaaring sakta ni David si Ningji, tiyak na hindi mahina ang kanyang lakas, at hindi magiging tanga si Luo Siyang para pukawin ang isang malakas na kaaway sa pamilya Luo ng walang bayad. Gayunpaman, kung siya ay nasa ring, talagang gustong sundan ni Luo Siyang si David para sa dalawang galaw. Sa pagkakataong ito, napatulala si Ningji. Noong una ay naisip niya na kung sasabihin niya kay Luo Siyang ang sikreto ng Magic Tower, tutulungan siya ni Luo Siyang na makitungo kay David. Ngayon ay tila wala pa rin siyang muwang. Ngunit pagkatapos ay napangiti si Ningji, tumalikod at naglakad palabas. Dahil hindi nakikitungo si Young Master Luo kay David, maghahanap ako ng iba. Naniniwala ako na may mga taong may inggit sa Dragon Crystal sa katawan ni David, sa Storage Ring, at sa Dragon Sword. Lalo na ang Dragon Crystal sa kanyang katawan, na kung saan ay ang pagsasanib ng dalawang Dragon Crystals, na nakagawa na ng kapangyarihan ng Dragon. Lumabas si Ningji Bayan at sinabi, "Sandali." Biglang pinigilan ni Luo Siyang si Ningji. "Mayroon pa bang iba Mr. Luo?" Lumingon si Ningji at nagtanong. "Yung mga sinabi mo lang ay pagmamay-ari ng David na iyon. At ang Dragon Crystal na binanggit mo, ito ba ay talagang makagagawa ng kapangyarihan ng isang dragon?" Hindi makapaniwalang tanong ni Luo Siyang. Siyempre, kung hindi naniniwala si Young Master Luo, makakahanap ka ng video ng labanan ni David sa Martial Arts Forum, at makikita mo talaga ang sinabi ko. Tumango si Ningji at mariing sinabi. Tumingin si Luo Siyang kay Ningji, at sa wakas ay sinabi, "Okay, hanggat nasa Shichonen pa si David, imposibleng umalis siya." Pagkatapos magsalita ni Luo Siyang, direktang binati niya si Luo Jio, at nagutos, "Dalhin mo kaagad ang isang tao sa Shichanango Family Manor, at itago ang tore para sa akin, at walang sinuman ang pinapayagang pumasok, ito na ang aking pamilyang Luo mula ngayon." Ang lugar. Kung makaharap mo ang David na iyon, pinakamahusay na huwag makipag-away sa kanya, at darating ako mamaya. Natakot si Luo Siyang na hindi si Luo Jio ang kalaban ni David, at tinatakot niya si David. Kung umalis si David, mahirap siyang hanapin. Oo. Tumango si Luo Jio. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Ningji at umalis nang walang sinasabi. Alam niya na sa ilalim ng malaking tukso, walang makakapigil dito. Pagkatapos umalis sa bahay ni Luo, may kislap na lamig sa mga mata ni Ningji. "David, dahil hindi ko makuha, hindi ako papayag na makuha mo. Gusto kong maging kaaway mo ang lahat." Ngumisi si Ningji sa kanyang puso. Hindi nagtagal, lumabas ang isang mensaheng hindi nilagdaan sa Martial Arts Forum, na nagsasabing nilamon na ni David ang Ice Dragon at ang Flame Dragon Dragon Crystal, at ang pagsasanib ng dalawang Dragon Crystal ay nagbigay kay David ng kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan. Ang balitang ito ay agad na sumabog sa Martial Arts Forum. May mga Ice Dragon at Flame Dragon sa Soolong Island. Ang alamat na ito ay kilala sa maraming tao, at ang Longjing ay maaaring makatulong sa paglilinang at pagbutihin ang kanyang paglilinang. Ito ay kilala rin ng maraming tao. Isa lang itong alamat kung tutuusin. Bilang karagdagan sa cultivation base na maaaring mapabuti ng Longjing, hindi ito partikular na halata. Kahit na ang mga benepisyong dala ng isang Longjing ay hindi kasing ganda ng Beast Peel. Kaya walang gustong kumuha ng hindi katimbang na panganib para makakuha ng Dragon Crystal. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na hinamak ni Go Wei si Longjing sa katawan ni David noong panahong iyon. Ngayon alam ko na ang pagsasanib ng dalawang kristal ng dragon ay talagang makakapagdulot ng kapangyarihan ng dragon, na ginagawang ikinalulungkot ng maraming tao ng sabay-sabay. Hindi lang alam ng mga taong ito na kahit lunukin talaga nila ang Dragon Crystal at pagsamahin ito, hindi ito magbubunga ng kapangyarihan ng dragon. Ang Dragon Crystal na ito ay makakapagbigay lamang ng lakas nito sa katawan ni David. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao sa mundo ng martial arts ang nagsimulang magbayad ng pansin kay David, hinahanap ang kinaroroonan ni David, na nagbabalak na kunin ang dragon na kristal sa katawan ni David bilang kanilang sarili. Sa oras na ito, nakalubog pa rin si David sa kanyang cultivation sa Demon Suppression Tower, at wala siyang alam tungkol sa mga kaganapan sa Martial Arts Forum.
Kabanata 1144. Ang baog na Gu Family Manor. Sa sandaling ito, maraming tao ang mabilis na lumalapit. Ang mga taong ito ay ang mga dinala ni Luo Jio ng pamilya Luo sa mga tao upang imbestigahan ang sitwasyon. Nakatingin sa Gu Family Manor na wala man lang mga guho sa harapan niya, naisip ni Luo Jio na nagkamali siya. Kung hindi dahil sa Demon Town Tower sa hindi kalayuan, hindi siya makikilala ni Luo Jio. Kahapon ay maayos dito, at mukhang abalang pagtatayo. Ngayon ay wala, kahit na mga durog na bato, pulbos lang sa lupa. Pinangunahan ni Luo Jio ang mga tao sa Gu Family Manor, at pagpasok pa lang nila, si David, na nagsasaka sa Demon Town Tower, ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata. Noong naglilinang si David, nagayos na siya ng porma sayon sa palibot ng Gu Family Manor. Nalaman agad ni David ang lahat ng mga panghihimasok. Kung hindi, napakadelikado na malubog sa paglilinang at biglang atakihin ng isang tao. Nawala ang kamalayan, at agad na natagpuan ni David si Luo Jio at ang iba pa na papalapit sa Demon Town Tower. Mayroong 5 tao sa kabuuan, lahat sila ay Wuzang. Kabilang sa mga ito, ang Luo Jio ay isang pag-iral na malapit sa tuktok ng Wuzang. Sino ang mga taong ito? Bahagyang kumunat ang noo ni David, hindi maintindihan kung sino ang biglang pumasok sa mga taong ito. Pakiramdam niya ay hindi ito mula sa pamilya Ning, at imposible para kay Ning Ji na magpadala ng mga tao mula sa pamilya Ning sa Kyoto sa ganoong kaikling panahon. Higit pa rito, ang pick ni Ning Ji na si Wuzang ay hindi niya kalaban, paano niya maipapadala ang mga mahihinang taong ito para mamatay? Dahan-dahang bumangon si David at naglakad palabas ng tore. Sa oras na ito, pinangunahan din ni Luo Jio ang mga tao patungo sa Demon Town Pagoda. Ika-9 na kapatid, bakit biglang naging ganito ang manor ng pamilyang Go na ito? Napansin ko na ang pulbo sa lupa ay dapat na ang mga nakaraang gusali, na direktang inalog ng enerhiya. Anong uri ng nakakatakot na lakas ito, magagawang sirain ang isang malaking manor na tulad nito? Tingnan mo ang tore na iyon, nakatayo pa rin ito, malamang na may kakaiba sa tore na iyon. Sabi ng ilang katulong ng pamilya Luo na labis na naguguluhan. Sumulyap si Luo Jio sa ilang tao at sinabing, kung ayaw mong mamatay, isara mo lang ang iyong bibig. Dahil sa mga salita ni Luo Jio, tumahimik ang maraming tao sa takot. Hindi nagtagal, dumating si Luo Jio at ilang iba pa sa ilalim ng Demon Suppression Tower, at nakita ni Luo Jio ang isang figure sa ilalim ng Demon Suppression Tower mula sa malayo. At natagpuan din sila ni David, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay na Luo Jio. Lumapit si Luo Jio at nalaman na si David ay nakatayo sa ilalim ng tore, at hindi niya maiwasang bahagyang magulat, ngunit si Luo Jio ay nagpanggap na hindi niya kilala si David, at pagkatapos ay nagtanong, sino ka? Malumanay na sinabi ni David, ako ang may-ari ng manor na ito. Nakapasok ka sa aking mansyon ng pribado, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang may-ari ng manor na ito? Biglang ngumisi si Luo Jio, ang manor na ito ay pag-aari ng pamilya Go. Ngayon ay patay na si Go Kaiyuan. Dahil may utang sa amin si Go Kaiyuan sa pamilya Luo noong nakaraan, narito kami para kunin ang kanyang mga ari-arian. Ikaw ba ay mula sa pamilyang Go? Umiling si David, hindi ako mula sa pamilyang Go, ngunit ngayon ang manor na ito ay hindi na pinangalan ng Go, dapat kang umalis kaagad. Anak, masyado kang baliw. Walang nang-ahas na tumanggi sa gusto ng pamilya naming Luo. Sa oras na ito, galit na sinigaw ng isang lingkod ng pamilya Luo si David. Malamig na sinulyapan ni David ang lalaki, sabi ko, teritoryo ko ito ngayon, wala akong pakialam kung ano ang pamilya mo sa Luo o hindi, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka. Ikaw. Ilang lingkod ng pamilya Luo ang agad nagalit at may gustong gawin kay David. Pinigilan lang ito ni Luo Jio. Ang mga tagapaglingkod na ito ng pamilya Luo ay hindi kilala si David, ngunit alam ito ni Luo Jio. Ngayon may conflict sila ni David, I'm afraid there is no chance of winning. Kami ay mula sa pamilyang Moubei Luo. Ang aming young master ay nasa ika-5 sa free and easy list. Sana ikaw. Gusto ni Luo Jio na gamitin si Luo Siyang para pagbabantaan si David, ngunit siya ay direktang pinutol ni David bago siya matapos magsalita. Sabi ko, wala akong pakialam sa pamilya mong Luo, sa pamilya ng aso, kung ayaw mong mamatay, labas.
Kabanata 1145. Dam, bata, nililigawan mo si kamatayan. Ang lingkod ng pamilya Luo na nagsalita sa simula ay biglang naikuyom ang kanyang mga kamao. Na-snap. Ang katulong ng pamilya Luo ay katatapos lang magsalita ng may dumaan na figure, at pagkatapos ay lumipad kaagad ang katulong ng pamilya Luo. Ang sampal na ito ay direktang naging sanhi ng pagbagsak ng katulong ng pamilya Luo sa lupa, na dumura ng dugo. Biglang nagulat ang mga mukha ng lahat, lalo na ang ilang katulong ng pamilya Luo na kakasigaw lang, namutla ang mga mukha at hindi sila nang ahas magsalita. Ang kakayahang masampal ang isang wazang ng isang sampal ay nagpapakita na ang kanyang lakas ay hindi karaniwan. David, gusto mo bang maging kaaway ng pamilya kong Luo? Kumunat ang noo ni Luo Gio nang makita niyang nagsimula si David ng walang paabi. Bahagyang natigilan si David, kilala mo ako. Nalaman ni Luo Gio sa isang iglap na may nakalimutan siya, at agad nang umiti at sinabing, ang Martial Arts Forum ay puno ng iyong pangalan, paanong hindi mo ito malalaman? Sa katunayan, ang aming panganay na Young Master ay pinahahalagahan ka, yung mga nasa Martial Arts Alliance, pero lahat sila para lang gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Malamig na tiningnan ni David si Luo Gio, hindi siya malito sa mga salita ni Luo Gio. Nagkunwari itong lalaking ito noong una na hindi siya kilala, ngunit ngayon ay nag-leak na naman siya ng kanyang mga salita, tiyak na may intensyon sa kanyang puso. Wala akong pakialam kung kilala mo ako o hindi, umalis na kayong lahat, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hindi sumunod si David kay Luo Jietao. Nang makitang ganito si David, tumango lang si Luo Gio at sinabing, bueno, dahil teritoryo mo ito, hindi kami mag-abala, aalis kami kaagad. Mabilis na pinaalis ni Luo Gio ang mga tao. Bagamat wala na si Luo Gio, hindi pa rin comfortable ang puso ni David. Alam niya na ang mga taong ito mula sa pamilya Luo ay biglang dumating at hindi madaling bumitaw. Malamang na alam din nila ang sikreto ng Magic Tower ng bayan na ito. Kung hindi, ang manor ng pamilyang Go na ito ay hindi man lang sira, ano ang silbi ng manor? Malinaw na nakatutok ito sa Demon Town Tower. Si David ay hindi bumalik sa tore para magsanay, ngunit agad na kinurot ang magic formula, at ang espiritual na enerhiya ay dumagsa mula sa Magic Tower. Kinailangan niyang mag-set up ng formation sa paligid ng Demon Suppression Tower para harangan ang mga pumasok sa tore, para makapagsanay siya ng may kapayapaan ng isip. Hindi nagtagal, matagumpay na naayos ang isang pormasayon ng pagpatay na naglalaman ng enerhiya ng pagpatay. Hanggat papasok ka sa layong 10-10 metro mula sa taong Demon Tower, magsisimula ang pamatay na pormasayon na ito, at ang enerhiya ng pagpatay na nilalaman nito ay dudurog sa mga nanghihimasok. Matapos ayusin ang pormasayon ng pagpatay, pumasok si David sa Demon Suppression Pagoda upang magsanay ng may kapayapaan ng isip. Sa oras na ito, pinangunahan ni Luo Gio ang isang tao na magbabantay sa hindi kalayuan, at inabisuhan si Luo Siang. Ika-9 na kapatid, gaano kalakas si David? Hindi ba natin siya kayang talunin ng sabay? Bakit hindi natin imbitahan ang pinakamatandang Young Master? Nalilitong tanong ng isang lingkod ng pamilya Luo. Sinulyapan ni Luo Gio ang lalaki at sinabing, ang David na ito ang pumatay kay Go Wei, ang direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance, na si Go Wei ay ang rurok ng Wuzong, at ang Ningji ng pamilyang Ning ay nasugatan din nitong si David. Ano ang kanilang lakas? Hindi ba't may mas magaling sa atin? Kung susundin natin si David, baka mamatay tayong lahat dito. Pagdating namin, ipapaliwanag ng pinakamatandang Young Master na hindi namin ma-provoke ang David na iyon. Mag-isip ka na lang ng paraan para manatili muna siya. Sa oras na ito, biglang napagtanto ng talento mula sa pamilya Luo, kaya napakalakas ng David na ito. Tumingin si Luo Gio sa kanyang relo, pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa Demon Suppression Tower, at ninisyon sa kanyang puso, kapag dumating ang pinakamatandang Young Master, titingnan ko kung paano ka makakatakas. Sa loob ng Demon Suppression Tower, si David ay naglilinang ng may malaking konsentrasyon. Ang Heart Concentrate Art ay mabilis na umiikot, at ang aura sa Demon Town Tower ay mabilis na papalapit kay David. Dahil sa lakas ng Heart Concentration Technique, ang buong Demon Suppression Pagoda ay nagsimulang manginig ng bahagya, na para bang hindi nito kinaya ang nakakabaliw na pagsipsip ni David.
Sa labas ng Demon Suppression Tower, tumingin si Luo Jio sa nanginginig na Demon Suppression Tower na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Kabanata 1146. Mabuti naman at walang lindol. Bakit umuuga ang tore na ito? Kumunat ang noo ni Luo Jio. Ikasyam na kapatid, maaaring sinasabotahe ni David at gustong gibaon ang tore na ito. Bulong ng isang lingkod ng pamilya Luo. Nang marinig ito ni Luo Jio, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ipinadala siya ni Luo Siyang dito upang bantayan ang tore na ito. Kung sisirain ito ni David, tiyak na hindi mapapatawad ni Luo Siyang ang kanyang sarili pagkatapos niyang dumating. Tara na at tingnan natin. Nagmamadaling pinangunahan ni Luo Jio ang mga tao patungo sa Demon Town Pagoda. Hindi nagtagal, nang 10 metro na ang layo nila mula sa Demon Town Tower, sumigaw ang isang katulong ng pamilya Luo na biglang naglakad papunta sa harapan. Kaagad pagkatapos, nakita ng ilang tao ang isang makapal na masa ng pagpatay na enerhiya na biglang lumitaw sa hangin, at ang mga nakamamatay na aura na ito ay patuloy na gumagala, na sumasakop sa buong bayan ng Magic Tower. At ang sumisigaw na katulong ng pamilyang Luo ay naani ng enerhiyang nakapatay, at ang kanyang katawan ay agad na naging mga piraso ng tinadtad na karne, at ang kanyang pagkamatay ay napakalungkot. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya ay hindi na napigilan ng isang tao at iniluwa. Ang ekspresyon ni Luo Jio ay sobrang pangit din. Hindi niya inaasahan na si David ay magtatayo ng isang killing formation sa paligid ng Demon Town Tower. Nagmura si Luo Jio, at maakay lamang ang mga tao pabalik at maghintay sa tabi, naghihintay na dumating si Luo Siyang at gumawa ng mga plano. Hindi nang ahas si Luo Jio na subukan ang pormasayo ng pagpatay. Makalipas ang halos 5 oras, nang madilim na, dumating si Luo Siyang sa Shichonan. Guro. Nang makitang paparating si Luo Siyang, nagmamadaling nagdala si Luo Jio ng isang tao para salubungin siya. Nasaan si David? Tanong ni Luo Siyang. Ang pinakamatandang batang Panginoon, kung gayon si David ay nasa tore na ito, at siya ay nagtakda ng isang hanay ng pagpatay sa paligid. Sinabi ni Luo Jio kasama ang bangkay ng katulong ng pamilya Luo na napukaw sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbuo ng pagpatay sa lupa. Sa pagtingin sa nakapangingilabot na bangkay sa lupa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Luo Siyang. Hindi niya akalain na alam talaga ni David kung paano mag-ayos ng isang killing formation. Bukod dito, napakalaki pa rin ang kapangyarihan ng pagbuo ng pagpatay. Dapat malaman na ang pinakamababang lakas ng mga taong ito ay Wazang, at madali silang mapatay sa pamamagitan ng pagbuo ng pagpatay. Makikita na napakalakas ng pormasayo ng pagpatay. Magtatagal upang may set up ang napakalakas na pormasayo ng pagpatay, kahit na para sa isang tunay na master ng mahika. Hindi inaasahan ni Luo Siyang na magtatayo si David ng ganoong kalaking killing formation sa loob lamang ng ilang oras. Dahan daw ang humakbang si Luo Siyang, at pagkatapos ay dahan daw ang iniabot ang kanyang kamay patungo sa kawalan. Master, mag-ingat ka. Nagmamadaling pinaalalahanan ni Luo Jio si Luo Siyang. Hindi nagsalita si Luo Siyang, ngunit patuloy na iniabot ang kanyang kamay pasulong. Nang hawakan ng kamay ni Luo Siyang ang killing formation, biglang nagsimula ang killing formation, at nakita ko na sa ilalim ng liwanag ng buwan, sunod-sunod na kumikislap na enerhiya ng pagpatay ang nagsimulang umatake kay Luo Siyang. Mabilis na binawi ni Luo Siyang ang kanyang nakalahad na kamay. Kahit na si Luo Siyang ay nakahanda sa pag-iisip, mayroon pa ring maliliit na sugat sa kanyang kamay. Tiningnan ni Luo Siyang ang kanyang sugat na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pamatay na enerhiya na ito ay talagang sapat na malakas. Tumayo kayong lahat. Hinimok ni Luo Siyang at hiniling kay Luo Jio na pangunahan ang mga tao pabalik. Kaagad pagkatapos, bahagyang kinuyam ni Luo Siyang ang kanyang mga kamao, at pagkatapos ay nagsimulang mamuo ang lakas ni Marky Wu pagkatapos ng kalahating hakbang, at pagkatapos ay sinuntok niya ang walang laman sa kanyang harapan. Dumadagindong. Ang suntok ay bumagsak sa kawalan sa harap niya, ngunit may instant ripple sa hangin. At nagsimulang lumitaw ang pormasayo ng pagpatay sa ilalim ng suntok na ito. Dahil sa napakalaking galaw, nagising agad si David, na nagsasanay. Pakiramdam niya ay marahas na sinisira ang killing formation na inayos niya.
Nagmamadaling bumangon si David, at nang lumakad siya palabas ng Magic Tower ng bayan, nakita niya ang isang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan, na inihagis ang kanyang kamao patungo sa kanyang killing formation. Ang bawat suntok ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang langit at ang lupa, at ang pamatay na pormasayo na inayos ay nagsimulang humina sa ilalim ng marahas na suntok na ito. Guru, si David iyon. Nang makitang lumabas si David, nagmamadaling sabi ni Luo Jio. Kabanata 1147. Huminto si Luo Siyang, pagkatapos ay tumingin kay David sa kanyang harapan. Kahit na ilang metro ang hiwalay ng dalawa, hindi makalapit si Luo Siyang kay David dahil sa killing formation. Tumingin si David kay Luo Siyang, tumingin si Luo Siyang kay David. Mahigit 10 minutong nagkatinginan ang dalawa. Sure enough, bata ka pa at promising. Hindi katakatakang maraming tao ang nagsasabi na ang iyong lakas ay lubos na mas mahusay kaysa sa akin. Biglang ngumisi si Luo Siyang. Ewan ko sayo, bakit ka pumasok sa killing circle ko? Tanong ni David kay Luo Siyang. Hindi mo na ako kailangan kilalanin, sapat na para makilala kita. Hindi ko akalain na kayang pumatay kay Guo Wei ng isang ordinaryong mukhang lalaki. Pagkatapos magsalita ni Luo Siyang, sa harap ni David, muli niyang sinuntok ang killing formation. Mas malakas ang suntok ni Luo Siyang. Marami sa kapangyarihang pumatay sa pagbuo ng pagpatay ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng malaking pag-ataking ito. Medyo naging pangit ang mukha ni David. Ang lakas ni Luo Siyang sa harap niya ay tila mas mataas kaysa kay Guo Wei. Kung haharapin ni David si Luo Siyang mag-isa, kahit na hindi sigurado si David na mananalo, hindi ito magiging mahirap na tumakas. Ngunit sa likod ni Luo Siyang, maraming wuzang ang tumitingin. Si David ay nakikipaglaban sa mga taong ito ng mag-isa, ang tsansa na manalo ay halos zero, at mahirap pa nga itong takasan. Boom! Muling humampas si Luo Siyang ng isa pang suntok, at nagsimulang gumuho ang pormasayo ng pagpatay. Alam ni David na sa lakas ni Luo Siyang, sandali na lamang bago masira ang pamatay na pormasayo na ito. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si David at bumalik sa Demon Town Tower. Sa pakikinig sa mga suntok ni Luo Siyang sa labas, hindi mapakali si David at mag-practice. Sa pagtingin sa Demon Tower, si David ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang Devil Town Tower na ito ay tila isang magic weapon, ngunit sino ang magpapadalisay ng napakalaking magic weapon? Kung hindi man, ang Devil Town Tower ay maaaring malaki o maliit, o may iba pang bagay na tumatakbo sa Devil Town Tower, at itong Devil Town Tower ay isang carrier lamang. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni David na hanapin ito ng patong-patong sa Town Demon Tower. Ngunit ang bawat palapag ay walang laman, at wala talagang mahahanap. Sa pakikinig sa labas, ang lakas ni Luo Siyang ay lumalakas sa bawat oras, alam ni David na ang pagbuo ng pagpatay ay hindi magtatagal. Kung makalusot si Luo Siyang sa pormasayo ng pagpatay, magkakaroon lamang si David ng pagkakataong makatakas, at ang Demon Suppression Tower ay sasakupan. Nang sabik na sabik si David ay biglang nagningning ang mga mata ni David, at nakaisip siya ng paraan. Dahil may aura sa Town Magic Tower na ito, nararamdaman niya kung saan nanggaling ang mga aura na iyon. Sa ganitong paraan, maaari nating mahanap ang sikreto ng pagpapatakbo ng Demon Town Tower. Sa pag-iisip nito, agad na napabuntong hininga si David, at pagkatapos ay naglabas ng Divine Consciousness, naramdaman ang aura sa Demon Suppression Tower. Ang kamalayan ni David, na sinusundan ang aura sa tore, ay unti-unting umabot sa tuktok ng tore. Sa tuktok ng tore ay isang silid lamang ng 12 metro kwadrado. Matapos maramdaman ni David ang aura na nagmumula sa tuktok ng tore, mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa tuktok ng tore. Nang marating ni David ang tuktok ng tore, nalaman niyang walang anuman sa tuktok ng tore, at nakikita niya ang buong tuktok ng tore sa isang sulyap. Ilang beses nang dumating si David. Kung mayroong isang bagay sa tuktok ng tore, matagal na itong natuklasan ni David. Ito ay kakaiba, malinaw na ang mga aura na iyon ay ibinubugo mula sa tuktok ng tore. Kumunat ang noo ni David at maingat na siniyasat ang tuktok ng tore. Maaaring ito ay. Biglang may naisip si David. Pagkatapos ay bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kamalayan ng buong tao ay agad na nahiwalay, at pagkatapos ay para siyang pumasok sa kawalan.
Nang muling imulat ni David ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito ay nakita niyang may tansong pinto sa harapan niya. Gaya ng inaasahan. Tuwang-tuwa si David at nagmamadaling inabot ito para itulak, ngunit nalaman niyang hindi niya mabuksan ang tansong pinto sa harapan niya. Nang makitang hindi niya ito maitulak, kinuyam ni David ang kanyang kamao, ang gintong liwanag ay kumislap sa itaas ng kanyang kamao, at pagkatapos ay sumuntok siya. Boom! Ang suntok na ito ay naging sanhi ng pagyanig ng buong tore, ngunit ang tansong pinto sa kanyang harapan ay nanatiling hindi natinag. Kabanata 1148. Bawal na naman ba ito? Naalala ni David na nasa Devil Town Tower siya noong una, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto kung gusto niyang lumabas. Halika ulit. Isang suntok na naman ang ginawa ni David, at nakakabingi ang tunog. Nang makita ito, si Luo Xiang, na nasa labas ng Demon Town Tower, ay hindi naiwasang magbago ng kanyang ekspresyon, ano ang ginagawa ng taong ito sa loob. Parang nagwasak ng bahay. Eldest Young Master, itong si David ay natatakot na sirain niya ang Demon Suppression Tower dito. Hindi niya makuha, at ayaw niyang makuha natin. Sabi ni Luo Jio. Nang marinig ito ni Luo Xiang, biglang nadagdagan ng kanyang kamay ang kanyang lakas at bilis. Gusto niyang sumugod para pigilan si David na sirain ito. At sunod-sunod na suntok ang ibinato ni David, at ang tansong pinto sa harapan niya ay katulad pa rin ng dati, na para bang hindi ito ginalaw. Ano ba talaga ang nangyari? Kumunat ang noo ni David, pagkatapos ay tumingin sa kanyang kamao, kailangan din ba nito ng Shengguang Feast? Inalis ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pagkatapos ay huminga ng malalim, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay namamaga, at gagamit siya ng purong kapangyarihan sa katawan upang buksan ang tansong pinto. Banal na kamao. Pumutok ang noo ni David ng mga asul na ugat, at pagkatapos ay umaasa sa lakas ng pag-urong ng kalamnan, sinuntok niya ang tansong pinto. Tili. Sa ilalim ng suntok ni David, ang tansong pinto ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Nang makitang bukas ang tansong pinto, tuwang-tuwa si David. Hindi nagtagal, isang madilim na liwanag ang kumislap mula sa silid, at isang dalisay at kakaibang aura ang sumugod sa kanya. Nakaramdam ng hininga, mabilis na pumasok si David. Madilim ang buong silid, at tila nasa kawalan si David, na may kaunting liwanag na kumukutitap sa kanyang harapan. Naglakad si David patungo sa liwanag, at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang maliit na bersyon ng Town Demon Tower sa harap ni David. Mahigit 20 sentimetro lamang ang taas ng Town Magic Tower na ito, at isang hiyas ang nakalagay sa tuktok ng tore, at ang kumikislap na liwanag na ito ay nagmumula sa hiyas na ito. Sa itaas ng tore, mayroong isang simpleng kapaligiran, na nagpapaginhawa kay David. Oo naman, ito ang tunay na diwa ng Demon Suppression Tower, ito ang tunay na Demon Suppression Tower. Baka sa mukha ni David ang pananabik nang makita ang Demon Tower sa kanyang harapan. Nang iunat ni David ang kanyang kamay at gustong kunin ang Demon Town Tower sa kanyang kamay, biglang naging sobrang liwanag ang paligid. Isang matandang lalaki na parang bata ang mukha at may saklay sa kamay ang nakatitig kay David. Hinayaan mo lang ang Demon Venerable na iyon, pero gusto mo pa ring kunin ang Demon Suppression Tower ng matanda. Malakas at marilag ang boses ng matanda. Nang makita ni David ang matanda, agad itong tumingin ng magalang at magalang na sinabi, "Senyor, hindi ko alam na sa iyo pala itong Demon Town Tower. Hindi ko sinasadyang masaktan, at hinihiling ko sa aking nakatatanda na patawarin ako. Okay lang na patawarin kita, kailangan mo muna akong talunin." Sinabi ito ng matanda, ang gripo sa kanyang kamay ay nabasag kaagad kay David. Ang nakakatakot na momentum ay biglang nabigla kay David upang umatras. "Senyor, ayoko ng tower na ito, aalis na ako." Alam ni David na hindi siya bagay sa matandang nasa harapan niya. Ang matandang ito ay mukhang isang master, at ang kanyang kaharian ay maraming beses na mas mataas kaysa kay David. "Sabi ko, kung gusto mong umalis, dapat talunin mo muna ako." Muling humalukip-kip ang matanda. Nagmamadaling tumabi si David at bumulong, sa ganoong katanda, mayroon pa rin siyang marahas na ugali. Hindi pinansin ng matanda si David, ngunit paulit-ulit na umiwas si David dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Sa isang kisap mata, mahigit 12 ang sunod-sunod na hakbang ang inatake ng matanda, na lahat ay naiwasan ni David.
Sa pagkakataong ito, may tiwala si David sa kanyang puso. Parang hindi ka kasing lakas ng inaakala mo. Dahil patuloy mo akong pinipilit, lalabanan kita. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni David ay ginto, at ang kapangyarihan ng dragon ay bumagsak. Isang gintong dragon ang lumabas sa katawan ni David at pinalibutan ang katawan ni David. Anak ng dragon, ang ganda talaga. Biglang itinaas ng matanda ang sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay ang gripo sa kanyang kamay ay tumalsik sa lupa. Isang dagindong ng dragon ang tumunog, at ang dragon head crotch ng matandang lalaki ay naging isang higanteng dragon. Kabanata 1149. Nang makita ito ni David, nagulat siya. Ito ang pangalawang beses na narinig niyang may nagbanggit ng tatlong salitang, anak ng dragon. At ang gintong dragon na ngayon ay napapaligiran na niya, hindi ito makontrol ni David. Hindi rin niya alam kung kailan lilito ang gintong dragon na ito. Dragon na ba ang tatay mo? Biglang may pumasok na katawa-tawang ideya sa isip ni David. Noong siya ay nasa isla ng Soolong, ang mabangis na apoy na dragon ay kusang loob na nagdere ng mga kristal ng dragon para sa kanyang sarili pagkatapos na makaharap siya. Dahil ba may dugo siyang dragon sa katawan? Senior, pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang anak ng dragon? Anak ba ako ng dragon? Sabik na tanong ni David sa matanda. Sa oras na iyon, gusto niyang tanungin ang matandang lalaki na nakulong sa Demon Suppression Tower, ngunit sino ang nakakaalam na ang lalaki ay tumakas ng walang sinasabi. Ngayon ay nakatagpo si David ng isa pang tao na nagsabing ang anak ng dragon, hindi niya ito maaaring pabayaan, kailangan niyang magtanong ng malinaw. Bahagyang ngumiti ang matanda, kapag dapat mong malaman, tiyak na malalaman mo, ngayon ay iniisip mo muna kung paano ako matalo. Pagkatapos nito, ikinaway ng matanda ang kanyang kamay, at ang higanteng dragon ay bumangon sa hangin. Ang gintong dragon kay David ay bumigkas din ng isang dagindong ng dragon, at agad na bumangon sa hangin. Ang dalawang dragon ay nagtutunggalyan sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni David, hindi makapaniwalang nakatingin sa lahat ng nasa harapan niya. Dahil masyadong nakakaloka ang eksena ng dalawang dragon na ito na nag-aaway. Kahit na kayang patayin ng kanyang kasalukuyang lakas ang pagkakaroon ng rurok ng Wazang, sa harap ng dalawang dragon na ito, siya ay tila napakaliit at hindi gaanong mahalaga. Kahit sinong dragon ay kayang barilin ang sarili hanggang mamatay gamit ang isang paa. Ang gintong dragon na nagmamadaling lumabas sa katawan ni David ay naglalabas ng ginintoang liwanag, at bawat kaliskis ay kumikislap ng liwanag, tulad ng hindi nasasira na gininto ang katawan ni David, ang mga kaliskis na nakakabit sa kanyang katawan. Ang ginintoang dragon ay nagpakawala ng dagindong, at pagkatapos ay lumabas ang magkabilang kuko, direktang sinunggaban ang higanteng dragon ng matanda, at mariing idiniin ito sa lupa. Sa isang kisap mata, ang higanteng dragon ay bumalik sa isang dragon-headed crotch at bumalik sa kamay ng matanda. At ang gintong dragon ay lumipad din sa itaas ng ulo ni David, at sa wakas ay bumalik sa katawan ni David sa isang iglap. Bagamat natalo ang matanda, hindi siya nagalit, bagkus ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang daan patungo sa immortalidad ay mahaba at mahirap. Sa hinaharap, ang tatlong kaharian ay maaaring bantayan ninyong mga kabataan. Ibibigay ko sa iyo itong Demon Town Tower. Sana balang araw ay maaalis mo ang mga demonyo at protektahan ang mga karaniwang tao. Masyadong mabigat ang aura ng uhaw sa dugo sa iyong katawan, at madaling maligaw at maligaw. Mayroon akong isang set ng mga spell na nakakapagpalinas ng puso dito, sana ay maging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Nang matapos magsalita ang matanda ay bahagya niyang iwinagayway ang palad. Isang malumanay na puwersa ang agad na bumalot kay David, at pagkatapos ay lumitaw sa isip ni David ang heart-clearing mantra. Laking gulat ni David. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinulungan ng matanda at binigyan siya ng isang heart-clearing spell. Ngunit nang gusto niyang magtanong, nalaman niyang nawala na ang matanda. Lumingalinga si David sa paligid, ngunit hindi pa rin mahanap ang anino ng matanda, at tuluyang itinoon ang kanyang mga mata sa katawan ng Magic Tower ng bayan. Iniunat ni David ang kanyang kamay upang kunin ang Demon Suppression Tower, at sa sandaling kunin niya ang Demon Suppression Tower, biglang nagdilim ang kanyang mga mata.
Nang imulat ni David ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa itaas na palapag ng tore, ang buong tao ay bumagsak sa lupa, na tila siya ay nagkaroon ng isang mahabang panaginip, at sa kanyang kanang kamay, ang Bayan Magic Tower ay tahimik na inilagay sa lupa. Dahan-dahang bumangon si David kasama ang suppression tower, nang magsimulang tumunog ang isang dagandong sa labas. Kaagad pagkatapos, ang buong tore ay nanginig, at alam ni David na ang pormasayo ng pagpatay ay nasira. Ilagay ang Demon Suppression Tower sa storage ring, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pababa ng tore. Sa sandaling tumakbo siya palabas ng Demon Suppression Tower, nabangga niya si Luo Siyang na nasira na ang killing formation. Sinusubukan mo bang tumakbo? Malamig na tiningnan ni Luo Siyang si David. Ibinigay ang lugar na ito sa iyo, hindi kita kikitain. Ibinaba ni David ang kanyang kinatatayuan. Sa oras na ito, mas mabuti para sa kanya na huwag salungatin si Luo Siyang. Kabanata 1150. Alam niyang dumating si Luo Siyang sa taong Demon Tower. Ang kasalukuyang Devil Suppression Tower ay isang ordinaryong tore lamang. Ang totoong Devil Suppression Tower ay nasa storage ring na, kaya hindi na kailangang manatili si David. Gusto ko ng higit pa sa tore na ito. Ang mga mata ni Luo Siyang ay kumislap sa kasakiman, alam kong marami ka pang kayamanan sa iyong katawan. Kung ibibigay mo silang lahat, maaari kong isaalang-alang na palayain ka. Kumunat ang noo ni David. Lumalabas na narito si Luo Siyang hindi lamang para sa Demon Suppression Tower, kundi para din sa sarili niyang kayamanan. Sa pagtingin sa paligid, alam ni David na hindi madaling makatakas ng direkta. At ngayon ang Demon Town Tower sa likod niya ay naging isang ordinaryong tore, at ang mga paghihigpit sa loob ay nawala, kaya maaari siyang magmadaling lumabas mula sa ibang direksyon. Sa pag-iisip nito, ang katawan ni David ay mabilis na umatras patungo sa Demon Suppression Tower, at pagkatapos ay ibinato ang isang suntok sa isang pader. Dumadagindong. Isang malaking butas ang nabasag sa isang iglap, si David ay nagmamadaling lumabas, at pagkatapos ay ibinaon ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa mga talampakan ng kanyang mga paa, at mabilis na tumakas. Sundan. Hindi inaasahan ni Luo Siyang nalalabas si David sa pader, kaya nagmamadali siyang naghatid ng isang tao papasok sa Town Demon Tower, at pagkatapos ay hinabol si David. Ngunit nang pumasok si Luo Siyang at ang iba pa sa Demon Town Tower, ang Demon Town Tower ay biglang nagsimulang gumuho, ang mga ledrilyo at mga durog na bato ay patuloy na nahuhulog, at ang alikabok ay lumipad pataas, na direktang binaon si Luo Siyang at ang iba pa sa loob. Nang marinig ang boses sa likuran niya, ibinaling ni David ang kanyang ulo upang tingnan ang gumuhong Demon Tower, at ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang bahagyang umangat. Kaagad pagkatapos, mabilis na nawala ang anyo ni David nang walang bakas. Wow! Wow! Di nagtagal, ilang figure ang lumitaw mula sa mga durog na bato. Ang mga taong ito ay hindi bababa sa lakas ng Wazong, kaya ang mga gumuhong brick na ito ay hindi makakasakit sa kanila. Kaya lang, ilang tao ang nadisgrasya at mukhang hiyang-hiya. Tumingin si Luo Siyang sa paligid at nalaman niyang matagal nang nawala si David. Guro! Tumingin si Luo Jiao kay Luo Siyang na may malungkot na mukha at mahinang tumawag. Kahit saan makatakas itong si David, kailangan ko siyang mahuli. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Luo Siyang. Matapos makatakas si David, lumipad siya ng walang tigil upang bumalik sa Kyoto. Nang nasa airport na siya, biglang tinawagan ni Huang Liguo si David. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Huang Liguo, naisip ni David na may mali sa Shadowless Villa. Palace Master, hindi ka dapat bumalik sa kabisera sa panahong ito. Ngayon maraming sekta na pamilya ang sabik na naghahanap sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Huang Liguo. Hinahanap ako. Ano ang hinahanap mo? Inatasan ba ito ng Martial Arts Alliance para harapin ako? Kumunat ang noo ni David at nagtanong. Pinatay niya si Go Wei, at tiyak na galit si Zhu Jishan, at maaaring gamitin niya ang kanyang katayuan bilang pinuno ng Martial Arts Alliance para pilitin ang ibang mga pamilya ng sekta na salakayin siya. Hindi mahalaga kung susundin mo ang alyansa ng martial arts, makikita mo ito sa pamamagitan ng pagtingin sa Martial Arts Forum. Sabi ni Huang Liguo. Ibinaba ni David ang telepono, pagkatapos ay binuksan ang Martial Arts Forum, at maya-maya ay may nag-pop up na malagkit na mensahe.
Si Ningji ang nag-post nito nang hindi nagpapakilala, na nagsasabi na si David ay nagtataglay ng kapangyarihan ng dragon at ang pagsasanib ng Longjing. Nang makita ito, lalong naging malungkot ang mukha ni David. Alam niya na ang impormasyong ito ay dapat ipadala ni Ningji, dahil sina Ningji at Gokayuan lamang ang nakakaalam ng sekreto ni Longjing sa kanyang katawan. Patay na si Gokayuan, syempre hindi siya magpo-post. Tila natalo si Ningji sa sarili niyang mga kamay at ayaw niya, kaya nagbalita siya para sundan siya ng lahat ng sekta na pamilya bilang isang kaaway. Kung tutuusin, malaki ang tukso ng kapangyarihan ng dragon na ito. Mukhang hindi na makakabalik ang Kyoto pansamantala. Sumimangot si David, ibinalik ang tiket sa kanyang kamay, at bumili ng bagong tiket papuntang Horrendel. Kinailangan niyang bumalik muna sa Horrendel, at pagkatapos ay pumili ng angkop na lugar na pagtataguan. Kabanata 1151. Kailangang umiwas muna sa limelight. Ngayon ay mayroon na si David ng Pagoda of Suppression at ang mapa ng 9,000 miles of mountains and rivers, para makapagsanay siya saan man siya naruroon. Hanggat bumubuti ang lakas ni David, hindi niya kailangang matakot sa mga lalaking iyon sa Kyoto. Sa eroplano papuntang Horrendel, nagpadala si David ng mensahe kay Lin Chanho. Nang lumapag ang eroplano sa Horrendel Airport, nagmaneho na si Lin Chanho para sunduin si David. Bilang karagdagan kay Lin Chanho, dumating din sina Gu Wentian at Ruben, pati na rin ang maraming kilalang tao sa Horrendel. Halos buong airport ang dumating para batiin si David. Pagkababa ni David sa eroplano, nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. Ginoo Shen. Nagmamadaling sumulong si Lin Chanho at bahagyang yumoko. Itong column na ito, mahigit isang buwan na akong hindi nagkikita, at ilang buwan na ring hindi bumabalik si David sa Horrendel. Ginoo Shen. Maraming kilalang tao sa Horrendel ang lumapit at yumoko kay David. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni David. Ngayon lang siya bumalik, hindi para magpakitang gilas o kung anuman, pumunta siya para magtago, at sa pagkakataong ito ay napakasigla, natatakot akong malaman ang kanyang kinaroroonan. Lin Chanho, hayaan mong umalis ang mga taong ito. Mabilis na sumakay si David sa kotse at sinabi kay Lin Chanho. Nang makitang medyo hindi nasisiyahan si David, agad na nagpadala si Lin Chanho ng isang tao upang ikalat ang mga taong iyon. Magkasabay ding sumakay sa kotse sina Gu Wentian at Ruben. Napatingin ang dalawa kay David at direktang ipinakita si David kay Mao. Hindi man nagsasalita ang dalawa, naunawaan ni David ang kanilang mga mata. Tiyak na gusto nilang tanungin sina Sonia at Gullinger kung bakit hindi sila nagkabalikan. Walang pagpipilian si David kundi sabihin kina Gu Wentian at Ruben ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig nilang bumalik si David para iwasan ang pagtugis, nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao. David, paano naging ganito ang mga bagay? Hindi galing sa martial arts world si Ruben, kaya hindi niya alam kung ano ang ginawa ni David sa Kyoto. Tito Su, kailangan kong pilitin ang ilang bagay. Hindi gusto ni David na maging kung ano siya ngayon, ngunit ang kanyang biological mother ay nasa Long family pa rin, at si Sonia ay nakakulong pa rin sa Martial Arts Alliance. Ano ang magagawa ni David? Okay, bumalik tayo at pag-usapan ito. Pagkatapos magsalita ni Gu Wentian, hiniling niya kay Lin Chanho na mabilis na i-drive pabalik ang kotse. Pumunta ang grupo sa bakuran ni Gu Wentian. Pagpasok pa lang nila sa bakuran, nakita ni David ang isang bakuran na puno ng mga antik, na nagpapakita ng pagmamahal ni Gu Wentian sa mga antik. Hindi masama ang lalaking iyon na si Jin Fasheng. Nagpadala siya ng ilang mga antigo sa panahong ito. David, gusto mo ba o ginagamit mo? Itinuro ni Gu Wentian ang mga antik sa looban at sinabi. Sinulyapan ito ni David, pagkatapos ay umiling, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi na sapat upang umasa sa mahinang espiritual na enerhiya sa mga anti-gong ito upang linangin. David, kapag bumalik ka sa Horrendel this time, natatakot akong hindi ka na makapagtago ng ilang araw, di ba? Siguradong hulaan ng mga taong iyon na nandito ka. Nag-aalalang tanong ni Ruben. 2 days lang ako mananatili. Kapag napagdesisyonan ko na kung saan ako pupunta, aalis ako kaagad. Alam din ni David na hindi ito pang matagalang solusyon sa Horrendel.
Siguradong mahahanap ito ng mga lalaki sa Kyoto dito, hindi pa banggitin ang martial arts world sa Yangbei, kung alam nilang nakabalik na sila, papansinin din nila sila. Kung tutuusin, ang dragon na kristal sa kanyang katawan ay masyadong mapang-akit, at dapat siyang alalahanin. Ginoo. Shen, sa tingin ko maaari kang pumunta sa Nanhua City para hanapin ang Jin Fasheng na iyon. Sa oras na ito, sinabi ni Lin Chanho. Hinahanap mo siya. Kakaibang tumingin si David kay Lin Chanho, kahit na pumunta ako sa Nanhua City, sa kapangyarihan ng mga sekta na pamilya sa Kyoto, madali itong malaman. Ginoo. Shen, hindi ko sinabing manatili ka sa Nanhua City, hindi ba madalas pumalaot si Jin Fasheng? Maaari kang makakuha ng isang malaking bangka, maghanda ng mga panesto sa buhay, at manatili sa dagat ng ilang sandali, upang walang makahanap sa iyo. Ipinaliwanag ni Lin Chanho. Kabanata 1152. Nang marinig ang paliwanag ni Lin Chanho, nagliwanag ang mga mata ni David. Maaari siyang pumunta sa dagat ng ilang sandali, at walang makakahanap sa kanya sa malawak na dagat, kaya't si David ay makapagsanay lamang ng may kapayapaan ng isip. Hahaha, oo, bakit hindi ko naisip yon? Tumawa si David at tinapik si Lin Chanho sa balikat. Isang araw lang nanatili si David sa Horendel, at pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa Nanhua City. Ang pamilyang Jin ay ang pinakamalaking pamilya sa Nanhua City, at sa lakas ng tuktok ni Grandmaster Jin Fasheng, kinokontrol niya ang buong pantalan ng Nanhua City. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nakatitig sa ganoong taba. Ang pamilyang Do, na nasa Nanhua City din, ay matagal nang pinagmamasdan ang matabang karne sa pantalan, ngunit dahil sa lakas ni Jin Fasheng, mapapanood lamang ng pamilyang Do si Jin Fasheng na kumita ng malaking pera. Gayunpaman, para makuha ang peer mula kay Jin Fasheng, gumastos ng malaking pera ang pamilya Do para mag-imbita ng 3 dakilang master. Matapos lumabas ang balita, agad na natarante si Jin Fasheng. Guru, ano ang dapat nating gawin? Ngayon ay alam na ng buong Nanhua City na ang pamilya Do ay nag-imbita ng 3 dakilang amo, at sa lalong madaling panahon ay sasalakayin tayo ng pamilyang Do. Panik na sabi ng housekeeper ng pamilya Jin. Sinabi ni Jin Fasheng na may pangit na mukha, saan inimbitahan ng pamilyang Do ang gayong Panginoon, hindi pa banggitin ang 3 dakilang amo, kahit isa ay kayang lipulin ang buong Nanhua City. Guru, bakit hindi natin anyayahan ang 4 na bayani ng Nanshen? Tanong ng Mayor Domo. Pakigamit ang kanilang A55, paano sila magiging mga kalaban ng dakilang master? Nagmura si Jin Fasheng. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Ngayon, maraming tao sa bahay ang nataranta, at may mga taong nakatakas pa nga. Nag-aalalang sabi ng Mayor Domo. Kumunot ang noo ni Jin Fasheng, ngunit hindi nagtagal ay nag-inat ang kanyang mga kilay at sinabing, nga pala, kung ang pamilya Do ay makakapag-imbite ng isang master, kaya rin ang aming pamilyang Jin. Muntik ko nang makalimutan, ang lalaki at babae na madalas sumunod kay Go, parang Great Master. Si Jin Fasheng ay nagsasalita tungkol kay Lin Chanho at Chifeng. Sa panahong ito, madalas na nagpadala si Jin Fasheng ng mga antik kay Gu Wentian, at ilang beses din niyang nakilala sina Lin Chanho at Chifeng. Ngunit sa dalawa lamang sa kanila, matatalo ba nila ang 3 dakilang master ng pamilyang Do? Naghihinalang tanong ng Mayor Domo. Huwag kang mag-alala, tatawag ako at mag-iimbite ng mga tao. Tsaka, lahat sila mga tao ni Mr. Chen. Kung hindi sila matalo, imbitahan mo si Mr. Chen. Habang nagsasalita si Jin Fasheng, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda para tumawag. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang katulong ng pamilya Jin. Guru, hindi maganda, si Du Ziteng ng pamilyang Do ay nagdala ng mga tao para pumatay, hindi ito mapipigilan ng ating mga tao. Nang marinig ito ni Jin Fasheng, agad na nagbago ang kanyang mukha. Siyempre, hindi sila napigilan ng 3 dakilang master at ng mga mula sa pamilya Jin. Guru, hindi ko inaasahan na ang pamilya Do ay mamamatay ng ganoon kaga, bakit hindi ka magtago sandali? Hinikayat ng kasambahay si Jin Fasheng. Hindi, lalabas ako at tingnan. Lumakad si Jin Fasheng patungo sa labas, alam niya na ang pamilya Do ay wala dito para pumatay, at kung talagang hindi ito magagawa, ibibigay niya ang ilan sa mga benepisyo ng peer sa pamilyang Do.
Nang pumasok si Jin Fasheng sa bakuran, nakita niya ang mga katulong ng pamilyang Jin na nakahandusay sa lupa, at isang binata ang tumingin sa kanya ng may panunuya. Ang binatang ito ay si Du Ziteng, ang young master ng pamilya Do. May 3 taong nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likod ni Du Ziteng, bawat isa ay naglabas ng mahinang pamimilit. Kahit na si Jin Fasheng mismo ang rurok ng Wazang, nakaramdam siya ng takot sa pressure na ito. Pamangkin, anong ikinagalit mo? Kung galitin ka ng mga katulong, sabihin mo lang sa akin, at ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Tumawa si Jin Fasheng at saka sinabi kay Du Ziteng. Kahit na si Jin Fasheng ay mamamatay na sa galit ngayon, hindi pa rin siya nagpakita ng anumang mga palatandaan nito, na nagpapakita na ang taong ito ay napakatalino. Kabanata 1153. Sumulyap si Du Ziteng kay Jin Fasheng, ngunit hindi nagpakita ng anumang pagpapahalaga, ngunit malamig na sinabi, Jin Fasheng, ang pantalan sa Nanhua City ay inookupahan ng iyong pamilyang Jin sa loob ng maraming taon. Sa paglipas ng mga taon, sapat na ang kinikita ng iyong pamilyang Jin, naiisip mo ba ito? Kumain din ng iba. Mayroong daan-daang mga bangka sa Nanhua City, 70% nito ay pag-aari ng iyong pamilyang Jin. Napakalaki ng kinikita mo, hindi ka ba natatakot mamatay? Nang marinig ito ni Jin Fasheng, ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. Kung tutuusin, junior din si Du Ziteng, kaya napaka-impolite niya kapag kausap siya. Si Jin Fasheng ay may malamig na mukha, sinusubukang pigilan ang galit sa kanyang puso. Pinakamatandang pamangkin, ang aming 2 pamilya. Stop! Hindi ako ang panganay mong pamangkin. Let me tell you, nandito ako ngayon para i-annex ang pamilya Jin mo. Kung masunurin mong ibibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jin, maaaring may natitira ka pang buhay. Bago pa matapos magsalita si Jin Fasheng, iwinagayway ni Du Ziteng ang kanyang kamay at sinabing. Sa pagkakataong ito, ganap na pinunit ni Du Ziteng ang kanyang mukha, at si Jin Fasheng ay sumimangot ng malalim. Tingnan mo ito, ibibigay ko sa iyo ang 80% ng ari-arian sa pantalan, at ibibigay ko rin sa iyo ang lahat ng mga barko. 2 cruise ship lang ang iiwan ko. Nakipag-usap si Jin Fasheng kay Du Ziteng. Hindi ko ba maintindihan ang sinabi ko? Gusto ko lahat ng property ng Jin family mo. Sabi ni Du Ziteng na may malamig na mukha. Agad na sumabog ang galit sa puso ni Jin Fasheng, nanlaki ang kanyang mga mata at sinabi niya, Du Ziteng, masyado kang manlilinlang, hindi ka ba nag-iiwan ng kaunting paraan para mabuhay ang ating pamilyang Jin? Ako ay nasa Nanhua sa loob ng maraming taon, at hindi ko sinabi na itataboy ko ang iyong pamilyang Do at papatayin silang lahat. Masyado lang akong nanlaloko ng tao, ano ang magagawa mo? Gusto mo bang patayin ko ang lahat sa pamilya mong Jin bago mo payag na ibigay ang lahat ng ari-arian? Umaasa sa 3 dakilang master sa likod niya, si Du Ziteng ay hindi natakot kay Jin Fasheng. Kahit patayin mo ang lahat sa pamilya namin ni Jin, hinding-hindi mo makukuha ang pag-aari ng pamilya ko Jin. Huwag mong isipin na kung makakahanap ka ng mga katulong, hindi ko sila mahahanap. Pagdating ng mga katulong ko, buburahin ko ang pamilya Do mo. Kinagat ni Jin Fasheng ang kanyang ngipin at galit na sumigaw. Hahaha, masyado kang walang kamuwang-muwang, huwag mong kalimutang hindi sa iyo ang pamilya Jin mo, Jin Fasheng. Pagkatapos kitang patayin, natural na ibibigay ang ari-arian ng pamilya Jin. Tumawa si Du Ziteng, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, pumasok ang isang ginoo na nakasuot ng suit at gold wire glass, tinitingnan ang hitsura ng tao, na medyo katulad ni Jin Fasheng. Nang makita ang taong paparating, si Jin Fasheng ay natigilan. Pangalawa, bakit ka bumalik? Ang tao dito ay ang nakababatang kapatid ni Jin Fasheng na si Jin Fuang. Sinimulan ni Jin Fasheng ang kanyang karera sa isang kamay, at kalaunan ay nag-sponsor ng kanyang nakababatang kapatid na mag-aral sa kolehiyo, at pagkatapos ay hinayaan ang kanyang nakababatang kapatid na pumunta sa sangay upang maging pangkalahatang tagapamahala. Hindi maintindihan ni Jin Fasheng kung bakit biglang bumalik ang kanyang kapatid sa ganitong oras. Hindi lang pinansin ni Jin Fuang si Jin Fasheng, ngunit lumapit kay Du Ziteng at sumigaw ng magalang, Young Master Do. Ngayon kung ibibigay ko sa iyo ang pamilya Jin bilang padre de pamilya, alam mo na ba ang gagawin? Tumingin si Du Ziteng kay Jin Fuang at nagtanong. Siyempre,
Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Jin sa pamilyang Do, at handa din ang aking pamilyang Jin na umasa sa pamilyang Do at maging isang kaakibat na pamilya. Pambobolang sabi ni Jin Fuang. Jin Fasheng, narinig mo ba? Kung wala ka, ang buong pamilya Jin ay magiging kaakibat ng aming pamilyang Do. Tumingin si Du Ziteng kay Jin Fasheng nang may pagmamalaki. Sa sandaling ito, halos hindi magalit si Jin Fasheng sa mga salita ng kanyang nakababatang kapatid, at ang kanyang mukha ay namula. Jin Fuang, mapanlinlang na hayop, alam mo ba ang sinabi mo? Siyempre, alam ko. Ikaw ay namamahala sa pamilya Jin sa loob ng maraming taon, at mas marami ka pang kayamanan kaysa sa ilang malalaking pamilya sa Kyoto. Paano naman ako? Isa lang akong general manager na patay na sweldo. Bakit? Gusto ko ring maging pinuno ng sambahayan, at gusto kong maging kasing yaman ng lupa, kasama ang mga asawa at si Zero and Cobb. Nesa grupo. Inangat ni Jin Fuang ang kanyang ulo at sinigawan si Jin Fasheng. Kabanata 1154. Hayop, ito ang mundo na pinasok ko mag-isa, paano ko ito ibibigay sa iyo? Pagkatapos magsalita ni Jin Fasheng, bumangon ng galit sa buong katawan niya, at sinuntok niya ng suntok si Jin Fuang. Siya mismo ang papatay sa lobo na kapatid na ito. Sa sobrang takot ni Jin Fuang ay nagmadali siyang nagtago sa likod ni Du Ziteng, habang ang isang mahusay na master sa likod ni Du Ziteng ay umiwas at sumipa palabas. Si Jin Fasheng ay sinipa ng malakas, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, nagsusuka ng dugo. Pinandilatan ni Jin Fasheng si Jin Fuang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung mamamatay ako, lahat ng mayroon ng pamilya Jin ay hindi mahuhulog sa iyong mga kamay. Mahulog man ito sa aking mga kamay, kung gayon hindi kita matutulungan. Sa oras na iyon, sasabihin kong namatay ka ng hindi sinasadya, at ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Jin ay natural na mahuhulog sa akin. At alam ko rin na marami kang babae sa labas, lahat sila magaganda at magaganda. Pagkatapos mong mamatay, kaya ko silang alagaan para sa iyo. Nang makitang nasugatan si Jin Fasheng at bumagsak sa lupa, lumabas si Jin Fuang mula sa likuran ni Du Ziteng na may pagmamalaki na mukha at sinabing, hayop, hayop, halimaw ka. Si Jin Fasheng ay nanginginig sa galit, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kagantihan, maaaring ito ay kagantihan. Tumangala si Jin Fasheng sa langit at bumantong hininga. Hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang kanyang pinatay sa kanyang buhay, at nakamit niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa pamamagitan lamang ng walang awa na puso. Ngunit ngayon siya ay kalkulado ng kanyang sariling nakababatang kapatid, na maaaring isang kabayaran. Patayin mo ako, patayin mo ako. Ipinikit ni Jin Fasheng ang kanyang mga mata, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay abo. Sumulyap si Du Ziteng kay Jin Fuang, pagkatapos ay inabot sa kanya ang isang punyal, go. Nagulat si Jin Fuang, hindi nang ahas na kunin ang punyal ni Du Ziteng, at paulit-ulit na umiling, Young Master Do, ako. Hindi ako manggahas. Kung hindi mo siya papatayin, ito ay magpapatunay na hindi ka tapat sa aking pamilyang Do, pagkatapos ay papatayin kita. Nanlamig ang mukha ni Du Ziteng. Nanginginig si Jin Fuang, nanginginig lang ang hawak niya sa punyal at dahan-daang naglakad patungo kay Jin Fasheng. Tumingin si Jin Fasheng kay Jin Fuang na lumapit at tinitigan siya ng masama. Hayop, mamamatay ka na. Kinagat ni Jin Fasheng ang kanyang mga ngipin. Paano ako namatay, hindi mo nakikita. Pagkatapos magsalita ni Jin Fuang, itinaas niya ang kanyang punyal at sinaksak si Jin Fasheng. Kumalabog. Nang ang punyal sa kamay ni Jin Fuang ay tumusok sa katawan ni Jin Fasheng, may biglang tumunog, at ang punyal sa kamay ni Jin Fuang ay lumipad palabas. Nagulat si Jin Fuang, habang si Du Ziteng ay nagulat, sino? Ang tatlong dakilang master ay nagmamadali ring tumingin sa paligid. May negosyo pa akong dapat pag-usapan, hindi mo siya pwedeng patayin pansamantala. Kasunod ng malamig na boses, isang figure ang dahan-daang pumasok sa looban. Chen. Mr. Chen. Nang makita ang taong paparating, mukhang nagulat si Jin Fasheng. Hindi niya akalain na lilito si David sa oras na ito, isa lang siyang banal na sandata. Sino ka? Tumingin si Du Ziteng kay David at maingat na nagtanong. Hindi ko lang sinabi, tungkol sa negosyo.
Sabi ni David, naglakad patungo kay Jean Fasheng, at saka hinaila si Jean Fasheng pataas mula sa lupa. Shen, Mr. Shen, napakagaling mo, napakagaling. Tuwang-tuwa si Jean Fasheng kaya nagsimula siyang mautal. Kung hindi dahil kay David, naging bangkay na siya ngayon. Nandito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang negosyo, pagrente ng cruise ship, at hindi ko inaasahan na maabyuten ko. Bahagyang ngumiti si David. Ginoo. Shen, pwede mong gamitin ang bangka, mag-order ka na lang, pwede kang pumili ng kahit anong bangka, bakit pangungupahan? Si David ang tagapagligtas ni Jean Fasheng sa sandaling ito, hindi banggitin si David na gumagamit ng bangka, kahit na ang lahat ng mga bangka ay ibigay kay David, si Jean Fasheng ay hindi magdadalawang isip. Kabanata 1155. Kaibigan, maaari mo akong kausapin tungkol sa pag-arkila ng bangka. Sa hinaharap, ako ang may huling say sa lahat ng mga bangka ng pamilya Jean. Ngunit mayroon kaming ilang mga pribadong bagay na dapat harapin ngayon. Mangyaring iwasan ito. Mabuti pang huwag kang makisali. Nakita ni Duziteng na nandito si David para umarkila ng bangka, kaya malamig niyang sinabi. Dahan daw ang itinoon ni David ang kanyang mga mata kay Duziteng, at biglang ngumisi, ikaw ang may huling say sa mga barko ng pamilya Jean. Anak ka ba ni Jean Fasheng? Ang mga salita ni David ay naging sanhi ng sobrang lamig ng mukha ni Duziteng. Anak, sa palagay ko hindi ka naririto para umupa ng bangka, kundi para maghanap ng gulo, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Bahagyang ipinikit ni Duziteng ang kanyang mga mata, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, kayong tatlo, ay abolish siya. Ngunit nang matapos magsalita si Duziteng, walang gumagalaw, kaya dali-dali siyang lumingon, nakita niya ang mga mata ng tatlong dakilang amo na puno ng kilabot, nanginginig ang buong katawan, at basa ang lupa. Natakot umihi ang tatlong tao. The moment they saw David, natakot silang umihi. Bagamat si Duziteng ay isa ring martial artist, ang pamilya Do ay pangunahing nakikibahagi sa negosyo pagkatapos ng lahat, at hindi gaanong binibigyang pansin ang mga gawain ng mundo ng martial arts. Magkaiba ang tatlong dakilang master na inimbitahan. Madalas nilang binibigyang pansin ang martial arts forum, at syempre alam din nila ang kamakailang reputasyon ni David. Para mapatay ang pagkakaroon ng mga direktor ng Kyoto Martial Arts Alliance, para patayin silang tatlo, magagawa ni David na maging laman silang tatlo sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa momentum na sumabog. Sa ganoong agwat ng lakas, paanong hindi matatakot ang tatlong dakilang master na ito? Anong nangyari sa inyong tatlo? Tumingin si Duziteng sa tatlong dakilang master na natatakot umihi, at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Grabe talaga yung 3 taong dinala mo dito. Takot kang umihi pag tinitignan mo sila. Mabaho sila sa kamatayan. Ngumisi si David, at pagkatapos ay sinabi sa tatlong dakilang Panginoon, inutusan kayong tatlo ng inyong Panginoon na gawin ito. Hindi mo ba gagawin sa akin? Pagkatapos magsalita ni David, ang tatlong dakilang master ay lumuhad sa lupa na may takot na katok. Ginoo. Cheng iligtas ang iyong buhay, Mr. Cheng iligtas ang iyong buhay. Ang tatlong dakilang amo ay yumuko at humingi ng awa. Napatulala si Duziteng nang makita niya ang eksenang ito, puno ng kilabot ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na sino man sa tatlong dakilang master na ito ay maaaring maglakad ng patagilid sa Nanhua City, at ngayon sila ay nakaluhod at nagmamakaawa para sa awa. Labas! Tiningnan ni David ang tatlong dakilang Panginoon na nakaluhod at humihingi ng awa sa harap niya, at naiinip na ikinaway ang kanyang mga kamay. Ang lakas ng dakilang Panginoon ay mas mababa ngayon kaysa sa mga langgam sa harap ni David. Hindi interesado si David na durugin ang ilang langgam. At saka, si David ay hindi ganoong uri ng taong uhaw sa dugo. Ang tatlong dakilang amo ay nagmamadaling nagpasalamat sa kanila, tumalikod at tumakbo ng walang bakas. Hey! Tumingin si Duziteng sa tatlong dakilang master na tumakas ng walang anino, at biglang nataranta. Ang tatlong taong ito ang kanyang suporta, at ngayong tumakas na ang mga tao, walang suporta si Duziteng. Hindi ka pa rin lumalabas. I tell you, I will cover the Jean family in the future, huwag ka na mag-suggest ng Jean family. Sabi ni David kay Duziteng. Nanginginig si Duziteng, tumango, saka tumalikod at tumakbo palayo.
Sa huli, si Jin Fuang na lang ang natira. Gusto niyang tumakbo kasama si Du Ziteng, ngunit nahuli ni Jin Fasheng. Napaluha si Jin Fuang at lumuhad sa harap ni Jin Fasheng. Kuya, nagkamali ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Napilitan din ako ng Du Ziteng na iyon, at hinding-hindi na ako mangangahas pa. Niyakap ni Jin Fuang ang hita ni Jin Fasheng, na puno ng uhog at luha. Tumingin si David sa mga kapatid, tumalikod at naglakad papunta sa bulwagan. How to solve this kind of thing? David doesn't care, that is his own problem. Pinandilatan ni Jin Fasheng si Jin Fuang, nakataas ang palad nito. Kuya, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Maagang namatay ang mga magulang ko. Pinalaki mo ako. Ikaw ay aking kapatid at kamag-anak. Mali ako. Mapait na pakiusap ni Jin Fuang. Kabanata 1156. Na-snap. Sinampal ni Jin Fasheng ang mukha ni Jin Fuang ng isang sampal at inilabas ang kanyang salamin. Umalis ka na dito, hindi ka na magiging pamilya ng Jin ko, at wala na ang kapatid mo. Roll. Nanginginig at umungol si Jin Fasheng. Nang makita ito, tumayo si Jin Fuang at tumakbo. Kinaladkad ni Jin Fasheng ang kanyang pagod na katawan papunta sa bulwagan, at sa sandaling ito ay nakaupo si David sa isang upuan at umiinom ng tsaa. Tumayo si Jin Fasheng sa tabi ni David at hindi nang ahas na maupo. Umupo. Dahan daw ang sabi ni David. Umupo lang si Jin Fasheng at bumantong hininga, na para bang tumanda siya ng husto sa isang iglap. Ang pagtaksilan ng taong pinakamalapit sa iyo ay isang malaking dagok sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang bumagal si Jin Fasheng, at pagkatapos ay tinanong si David, Mr. Shen, kailan mo gagamitin ang bangka? Magpapadala ako agad ng maghahanda. Gamitin mo ito ng madaling araw, maghanda ka ng isang silid para sa akin ngayon, magpapahinga ako. Sabi ni David. Sige. Tumango si Jin Fasheng. Ang Wusan, na matatagpuan sa hangganan ng Timog Kanluran, ay may malalagang berdeng puno sa buong taon at isang magandang klima. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapaligiran ang nagpapalaganap sa lugar na ito sa Timog Kanluran, nakakalason at naglilinang. Sa isang natural na kuweba sa Wusan, mayroong isang masamang magsasaka na tinatawag na Tian Shaman, dahil hinahabol at pinapatay ng mundo ng martial arts ang mga masasamang magsasaka, na dahilan upang lumipat si Tian Shaman sa mga bundok upang mabuhay. Ang kasaysayan ng Tian Shaman ay hindi mahaba, ngunit sa tulong ng pangkukulam, ang master ng Tian Shaman, ang Tibetan Ching, ay nakarating din sa kaharian ng kalahating hakbang na Wao. Sa araw na ito, sa pasukan ng Tian Shaman, isang tao ang lumitaw doon. Sa sandaling lumitaw ito, maraming tao ang sumugod mula sa kung saan at pinalibutan ang mga tao. Sino ka? Tanong ng isang guard sa Tiansha Gate. Pumunta at mag-ulat sa iyong sect master, at sabihin na si Zhu Jishan, ang pinuno ng Kyoto Martial Arts Alliance, ay humiling na makita ka. Ipinatong ni Zhu Jishan ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at sinabing walang pakialam. Nang marinig ito ng mga tanod, sila pala ang mga pinuno ng Martial Arts Alliance. Upang malaman na ang kanilang Tian Shaman ay sumunod sa alyansa ng martial arts, ito ay hindi tugma. Ang layunin ng pagtatatag ng Martial Arts Alliance ay upang itaguyod ang martial arts at paksain ang masasamang magsasaka. Hindi ka ba pupunta kaagad? Bahagyang nanlamig ang mukha ni Zhu Jishan. Ikaw. Maghintay ka. Nanginginig sa takot ang isang gwardya at nagmamadaling pumasok sa butas. Sa oras na ito, ang master ng Tiansha sect, si Zhang Qing, ay nagsasanay sa pagsasanay. Sa paligid ng Zhang Qing, hindi mabilang na mga bungo ang lumilipad sa hangin. Sect master, hindi maganda? Sect master, hindi maganda. Sabik na sumugod ang gwardya sa lugar kung saan nagpractice si Tibetan Qing. Binuksan ni Zhang Qing ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinunggaban ng kuko ang gwardya. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumipsip sa gwardya ng direkta sa harap ni Zhang Qing, at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Zhang Qing ang leeg ng gwardya. Ilang beses ko nang sinabi iyan habang nagsa-practice ako, huwag mong istorbohin. Mukhang galit si Tibetan Qing. Namula ang gwardya at may takot na sinabi, Sect Master, Marshal. Andito na ang Martial Arts Alliance.
Matapos mautal ang guard, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Qing at binitawan niya ang guard. Anong nangyari? Tanong ni Tibetan Qing. Ubo-ubo-ubo. Umubo ang gwardya, at pagkatapos ay sinabi, "Leader, may isang tao sa labas, na nagsasabing siya ang pinuno ng Kyoto Martial Arts Alliance, na tinatawag na Zhu Jishan, gusto kitang makita." Nag-iisa ba siya? Patuloy na nagtanong ang Tibetan Qing. Oo, nakakita ako ng isang tao. Tumango ang guard. Kumunat ang noo ni Zhang Qing, ano ang ginawa niya nang makita niya ako? Paano niya nalaman ang lugar na ito? Bagamat iisa lang ang tao, alam ng Tibetan Qing ang lakas ni Zhu Jishan. Kung talagang gusto niyang lumaban, maaaring baligtarin ni Zhu Jishan ang Tian Shaman. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tumayo si Zhang Qing at sinundan ang gwardya palabas. Ngayong natagpuan na nila ang pasukan ng kuweba, alam na ni Tibetan Qing na walang paraan para makapagtago. Kabanata 1157. Sinundan ni Zhang Qing ang gwardya sa pintuan, at sigurado, nakita niya si Zhu Jishan na mag-isa na naghihintay sa pintuan. Sumulyap si Zhang Qing kay Zhu Jishan, pagkatapos ay kumandat sa guard sa tabi niya. Tumango ang gwardya, at agad na inisip ang layo. Dapat itong suriin upang makita kung mayroong isang ambas sa malayo. Hindi na kailangang suriin, dumating ako mag-isa. Bahagyang ngumiti si Zhu Jishan. Sana ang pinuno ng alyansa, lahat ng ating Tian Shaman ay nagtago sa kuweba na ito, bakit kailangan mong patayin silang lahat? Maingat na tanong ni Tibetan Qing. Ngumiti si Zhu Jishan, sino ang nagsabing naparito ako upang patayin ka? Nandito lang ako para kausapin ka tungkol sa isang bagay. Pag-usapan ng mga bagay-bagay. Hindi maisip ang mukha ni Zhang Qing, ang marangal na pinuno ng Kyoto Martial Arts Alliance, sundin ang aking Tian Shaman upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kami ay masasamang magsasaka. Sa mata ninyong mga tao, kami ay isang outlier. Kami ay papatayin. Paano natin pag-uusapan ang mga bagay-bagay sa atin? Sabi ko, I'm here to talk about things. Kung gusto kitang patayin, bakit kita kakausapin ng kalokohan? Kahit mag-isa akong dumating, sino ang makakapidyaw sa akin sa Tiansha sect mo? Napakayabang na sabi ni Zhu Jishan. Gayunpaman, mayroon siyang mapagmataas na kapital. Sa kanyang lakas, walang sino man sa Tiansha sect ang makakapantay sa kanya. Saglit na natigilan si Zhang Qing, ngunit ganoon din ito pagkatapos mag-isip tungkol dito, kaya gumawa siya ng isang kilos ng paanyaya, sana ang pinuno ng alyansa, pagkatapos ay mag-usap tayo sa loob. Pumasok si Zhu Jishan sa kuweba kasama ang Tibetan Qing, at pagkatapos ay pumunta sa isang bulwagan, kung saan hiniling ni Tibetan Qing si Zhu Jishan na maupo. Tumingin si Zhu Jishan sa bulwagan. Bagamat hindi ito kalakihan, ito ay pinalamutian ng maayos. I wish the Lord, kung meron man, mag-usap tayo ngayon. Tanong ni Tibetan Qing kay Zhu Jishan. Tumingin si Zhu Jishan sa mga bantay sa paligid niya at bahagyang ngumiti, Master Zhang Men, confidential ang sinabi ko, kaya ayaw kong malaman ng iba. Nang marinig ito ni Tibetan Qing, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kung ang lahat ay itataboy, ang Tibetan Qing ay magiging mahiyain na harapin si Zhu Jishan ng mag-isa. Nakita ni Zhu Jishan ang iniisip ni Tibetan Qing at ninisyon, Zhang Men Master, kung papatayin kita, kahit narito ang mga gwardya, hindi nila ako mapipigilan. Tumalik kayong lahat. Matapos marinig ito ni Zhang Qing, diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamay, dahilan upang umatras ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Matapos umatras ang lahat, tumingin si Zhang Qing kay Zhu Jishan, Zhu Alliance Lord, masasabi mo ba ito ngayon? Nandito ako sa pagkakataong ito para hanapin ka para pumatay ng tao. Sabi ni Zhu Jishan. Pagpatay. Saglit na natigilan si Zhang Qing, at pagkatapos ay tumawa, sana ay tumigil na sa pagbibiro ang pinuno. Kung gusto mong pumatay ng mga tao sa Kyoto Martial Arts Alliance, kailangan mo pa ba akong hanapin? Posible bang gamitin ako ng pinuno ng alyansa para pumatay ng mga tao, at sa wakas ay arestuhin ako para bigyang daan ang iyong karera? Hindi tanga si Tibetan Qing, may mga tao sa Kyoto Martial Arts Alliance na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Higit pa rito, sila ay mga masasamang magsasaka, at hinanap siya ni Zhu Jishan upang pumatay, hindi ba siya natatakot na makilala ng ibang mga sekta at maharlikang pamilya?
Isang martial arts alliance leader ang nakipagtulungan kay Exishu, na magandang balita. Sa makatuwid, iniisip ng Tibetan Ching na gusto lang siyang gamitin ni Zhu Jishan, at pagkatapos niyang pumatay ng tao, sinasalo ni Zhu Jishan ang kanyang sarili upang maitatag ang kanyang mga merito. Master Zhang Men, mali ang pagkakaintindi mo, ang taong ito lang, hindi ko kaya ang sarili ko, kaya gusto kong hilingin sa iyo na gawin ito. Paliwanag ni Zhu Jishan na may bahagyang ngiti. Hindi ka magaling sa paggawa nito. Napakaraming sekta at marangal na pamilya sa inyong martial arts alliance. Makakahanap ka na lang ng tao. Nahanap mo lang ako. Kung sasabihin mong walang sabuatan, sinong maniniwala? Huwag na nating pag-usapan ito. Matigas ang mukha ni Tibetan Ching, hindi siya papatay para kay Zhu Jishan. Medyo malamig ang mukha ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Zhang Ching, Master Zhang Men, bihira lang na hindi mo ito iniisip. Hindi, kahit hugasan mo ang aking dugo ngayon, hindi ako gagamitin mo. Pagkatapos magsalita ng Tibetan Ching, handa na siya para sa hamon. Kabanata 1158. Paano kung utos? Hindi ka nakikinig. Dahan daw ang bumangon si Zhu Jishan, malamig ang kanyang mga mata. Order. Malamig na ngumuso si Zhang Ching, hindi ako mula sa alyansa ng martial arts mo, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong utusan ako? Hindi ba ako karapat-dapat? Ngumisi si Zhu Jishan, dahan daw ang naglabas ng token, at pagkatapos ay ini-flash ito sa harap ng Tibetan Ching. Nang makita ni Zhang Ching ang token, ang buong tao ay natigilan saglit, at dilat ang kanyang mga mata. Ito. Binuksan ni Tibetan Ching ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit pinigilan siya ni Zhu Jishan ng isang kilos. Napakatago mong Tian Shaman, hindi mo iniisip, bakit ang dali kong nahanap? Puno ng pagmamataas ang mukha ni Zhu Jishan, ngayon, maaari mo bang pakinggan ang aking mga utos? Sa oras na ito, hindi pa nagising si Tibetan Ching mula sa pagkabigla, ngunit nakayuko pa rin siya, ang subordinate na ito ang namumuno sa utos. Okay. I have the information about the person you want to kill here. Hindi alintana kung mapapatay mo siya o hindi, bawal mong banggitin ang pangalan ko, just treat it like I have never been here, understand? Kinuha ni Zhu Jishan ang isang sobra at inihagis sa mesa. Sundin mo ang utos mo. Magalang na sabi ni Tibetan Ching. Umalis si Zhu Jishan, at kinuha ni Tibetan Ching ang sobra at binuksan, may litrato sa loob, si David iyon. Sinulyapan lang ito ni Zhang Ching at itinago ang sobra, ngunit sa oras na ito, nabigla pa rin siya. Ang pinuno ng Martial Arts Alliance ay may ibang pagkakakilanlan. Sa Martial Arts Forum, biglang maraming post na naghahanap ng bakas ni David. Bukod dito, ang halaga ng gantimpala ay mas malaki kaysa sa iba, at ang ilang mga tao ay gumagamit pa nga ng iba't ibang mga halamang gamot at mapagkukunan kapalit ng kinaroroonan ni David. Sa pagkakataong ito, halos maraming tao sa mundo ng martial arts ang naghahanap ng kinaroroonan ni David. Maging ang ilang mga likas na mandirigma, mga grandmaster at mga katulad nito, ay nagtanong din sa lahat ng dako. Ngayon si David ay naging isang mabangong tinapay. Sa oras na ito, sa bulwagan ng pamilya Dong sa Kyoto, si Dong Likan, ang pinuno ng pamilya Dong, ay nakaupo sa isang upuan, habang si Dong Jiahao ay nakatayo sa tabi niya. Jiahao, nabalitaan ko na maganda ang relasyon mo sa David na iyon, alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Dong Likan. Dad, ano ba ang tinatanong mo? Interesado ka rin ba sa mga kayamanan sa katawan ni David? Tanong ni Dong Jiahao. Dam, wala kaming anumang kayamanan sa pamilya Dong, paano ko magagawa ang bagay na iyon? Nanlamig ang mukha ni Dong Likan, at ang katawan ni Dong Jiahao ay nanginginig sa takot. I just admire this David and want to meet him. Ang taong ito ay isang bihirang talento. Ang mga mata ni Dong Likan ay nagpakita ng inggit, kung maaari mong magkaroon ng kalahati ng talento ni David, ang aming pamilya Dong ay magiging pag-asa. Tay, pinaghirapan ko talaga ngayon. Inilibot ni Dong Jiahao ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ko alam kung nasaan si David sa panahong ito, ngunit maaari kong itanong, napakaraming tao ang naghahanap sa kanya, siguradong nagtatago ito. Well, magtanong ng mabuti. Kung mahahanap mo ang David na iyon, maaari mo siyang iuwi.
Sa aming pamilya Dong, hindi ko akalain na may mangilan-ngilang tao na maglalakas loob na pasukin ang mga dignitaryo ng aming pamilyang Dong. Mahinang sabi ni Dong Likan. Okay, pupunta ako at alamin. Tumango si Dong Jahao at saka lumabas. Pagkaalis ni Dong Jahao, ang kasambahay sa tabi ni Dong Likan ay agad na sumandal sa tenga ni Dong Likan at bumulong ng ilang salita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dong Likan, so, ang balita ay talagang ipinakalat ng batang iyon mula sa pamilyang Ning. Oo, kahit na ginamit ni Ning Ji ang kanyang pirma, nalaman ko pa rin na si Ning Ji ay nasugatan, na karamihan ay ang ginawa ni David. Mukhang matagal nang alam ng pamilya Ning ang sekreto ni Long Jing kay David. At nalaman ko rin na minsang sinundan ni David sina Ning Ji at Northwest Wang Gu kay Yuan sa Soolong Island, ngunit ngayon ay wasak na ang bahay ni Gu, patay na si Gu kay Yuan, at si Ning Ji ay walang kalaban-laban kay David, kaya ipinagkalat niya ang sekreto. Ang layunin ay gawing target ng pampublikong kritisismo si David, hayaan ang lahat na bigyang pansin si David, at pagkatapos ay patayin siya. Tahimik na sabi ng Mayordomo. Kabanata 1159. Well, ang batang ito mula sa pamilya Ning ay talagang mapanloko. Mas malakas siya kaysa sa pamilya. Kailangan muna nating magsikap para mahanap ang David na iyon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dong Likan, at may kumikinang sa kanyang mga mata. Master, balak mo ba talagang hanapin si David, hayaan mo siyang tumira sa bahay ni Dong, at masisilungan tayo. Ayaw mo talaga ng Dragon Crystal sa katawan ni David? Tanong ng Mayordomo. Itago mo siya. Napaawang ang bibig ni Dong Likan, na-offend ni David ang Martial Arts Alliance at ang Long family, at ngayon ay halos naging dahilan ng paghahanap ng buong martial arts community, paano magkakaroon ng lakas ang ating Dong family para protektahan siya. Alam mo rin ang ugali ni Jahao, hindi ko sinasabi, paano niya hahanapin ang David na iyon, kapag nahanap ko na ang David na iyon, kukunin ko muna si Long Jing, ang buhay at kamatayan ni David, kahit hindi ako pumatay. Siya, naniniwala akong hindi siya mabubuhay ng matagal. Matalino pa naman ako. Ang butler ay agad na nambobola. Sa ibabaw ng malawak na dagat, lumulutang dito ang isang marangyang cruise ship. Sa malaking cruise ship, maliban sa ilang staff, si David lang ang nag-iisa. Nagkulong si David sa kwarto at nagsimulang mag-practice ng tuloy-tuloy. Kung malilinang ang nascent soul ilang taon na ang nakalipas, tiyak na ililigtas ni David ang kanyang ina at si Sonia. Kaya lang napakahirap linangin ang nascent soul. Sa yugto ng nascent soul, halos mayroon siyang immortal na katawan. Hanggat ang nascent soul ay hindi namamatay, kahit na ang katawan ay nawasak, maaari pa rin itong muling hubugin ang katawan. Sa yugto ng nascent soul, maaari na siyang maging isang immortal sa mata ng mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, sa control room ng cruise ship, ilang mga kawani ang nag-uusap. Dahil lumulutang ang cruise ship sa dagat, hindi na nila kailangan mag-operate ng kahit ano, kumain lang, matulog, at casual na makipag-chat araw-araw. Anyway, may mga sahod, at partikular na mataas ang sahod, kaya tuwang-tuwa rin ang mga kawani na ito. Xiao Mao, ano sa tingin mo ang iniisip ng amo? Sa ganitong kalaking cruise ship, humihila lang ng isang tao at lumulutang sa dagat buong araw nang hindi umaalis, hindi ba sayang ang cruise ship na ito? Huwag mo nang pag-usapan, baka binayaran na ng mga tao, o bumili pa ng cruise ship. Kailangan lang nating sumuntok sa trabaho para kumita ng pera. Tama, napakadali. Lutang lang ito sa dagat buong araw, pero huwag makaharap ang mga pirata. Narinig ko na ang mga pirata ng Skull Island ay napakalupit, at direkta silang nag-iiho ng mga tao. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kasinungalingan ang lahat. Nasaan ang Skull Island? Ilang taon na akong tumatakbo, at hindi pa ako nakakaharap ng pirata. Habang nag-uusap ang ilang mga tauhan, ilang mga speedboat ang biglang lumitaw sa dagat sa paligid ng cruise ship. Ang bilis ng speedboat ay napakabilis, at sa likod ng bawat speedboat ay may puting spray. Nang makita kong maraming speedboat ang malapit nang tumama sa yate, nakita ko ang ilang figure na tumalon mula sa mga speedboat. Sa isang cruise ship na higit sa 20 metro ang taas, ilang tao ang tumalon sa deck ng walang anumang kagamitan. Kung makikita ng staff ang eksenang ito, siguradong mahuhulog ang kanilang mga panga.
Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim na damit, at sa kaliwang dibdib ng mga damit, lahat sila ay may birda na pattern ng bungo. Pagkasakay sa cruise ship, ilang tao ang dumiretso sa control room. Sa isang sipa, nabuksan ang pinto ng control room, at nakontrol ang ilang tauhan. Nang makitang may biglang pumasok, lalo na nang makita ang mga damit ng ilang tao, nanginginig sa takot ang ilang staff. Dahil nabalitaan nila na ang mga pirata sa Skull Island ay nagsusuot ng ganitong uri ng damit. Hindi sila naniwala ngayon lang, pero ngayong nakikita na talaga ang mga pirata na ito sa harapan nila, nabigla silang lahat. Ilang tao ang nasa bangka mo? Ipunan silang lahat sa deck para sa akin. Isang pirata na may pulang bungo sa kaliwang dibdib ang sumigaw sa isang tauhan. Takot na takot ang mga paa ng staff kung kaya't kung hindi pa ito binuhat ng isang tao ay matagal na siyang nakadapa sa lupa. Kabanata 1160. Big, Kuya, isang pasahero lang ang cruise ship natin, at kung tutusin ang mga tauhan natin, 15 tao lang. Nauutal na sabi ng staff. Na-snap. Nakita kong sinampal ng pirata ang tauhan. Paralisado, sinong niloloko mo? Sa napakalaking cruise ship, isang pasahero ang pupunta sa dagat. Halatang hindi naniniwala ang pirata. Napabuga ng dugo ang mga tauhan, at mukhang may hinaing, Kuya, isa lang talaga ang pasahero. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ito. Nang makita ito, komandat ang pirata sa iba pang mga pirata, na dumiretso upang suriin. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga tauhan ay sinugod sa kubyerta. Sa oras na ito, si David ay nagsasanay ng cross-legged sa isang silid. Putok. Biglang may malakas na ingay, at bumukas ang pinto. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at bago pa makagalaw si David, dalawang matingkad na kutsilyo ang nasa leeg na ni David. Huwag kang gumalaw, kapag gumalaw ka, tatadteren ka hanggang mamatay. Sinulyapan ni David ang mga taong pumasok, lahat sila ay nakasuot ng itim na damit, at ang hininga sa kanilang mga katawan ay lumalabas, na lahat ay ang lakas ng Panginoon. Noong una, gustong gawin ito ni David, ngunit nadama niya na ang dalawang taong ito ay maliliit na Panginoon lamang, kaya tinalikuran ni David ang planong gawin ito. Alam niyang tiyak na wala ang mga taong ito para hanapin siya. Kung tutuusin, walang magpapadala ng dalawang tao na may lakas ng Grandmaster para hanapin siya. Hindi ba't iyon ay katulad ng ipinadala sa kamatayan? Dalawang kuya, sino ka? Anong gusto mo, sabihin mo lang, basta wag mo akong sasaktan. Nagkunwaring natatakot si David at nagtanong. Kami ang mga pirata ng Skull Island. Kapag nahulog ito sa aming mga kamay, ituturing mo ang iyong sarili na malas. Pagkatapos magsalita ng isa sa mga pirata, binuhat niya si David at pumunta sa deck. Hoy, isa lang talaga ang pasahero. Pagkarating sa kubyerta, sinabi ng isang pirata sa pirata na may pulang bungo sa kanyang dibdib. Sa pagtingin sa 12 nanginginig na mga tao sa kanyang harapan, ang pirata na may pulang bungo sa kanyang dibdib ay sumimangot. Damn, malas talaga. Pagkatapos magmura, sinabi niya, itong ilang tao lang, ibalik silang lahat. Head. Ang mga taong ito ay pawang mga ordinaryong tao, at walang martial artist. Iniisip ko kung hindi magagalit ang amo pagkatapos bumalik. Maingat na tanong ng isang pirata. Bumalik tayo at mag-usap. Ang pirata na may pulang bungo sa kanyang dibdib ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, nagsimula ang cruise ship at nagmaneho sa direksyon ng araw. Si David at ang iba ay muling ikinulong sa parehong silid, at ang mga tauhan sa loob ay nanginginig sa takot, at ang ilan ay umiiyak pa rin. Si David lang ang walang pakialam na nakatingin sa walang hangganang dagat sa labas ng bintana. Hindi maintindihan ni David kung bakit siya naging pirata dahil sa lakas niya bilang master. Bagaman ang lakas ng master ay wala sa martial arts world ng ilang malalaking lungsod, napakalakas din nito sa ilang maliliit na lungsod ng ikatlo at ika-4 na tier. Katulad ng Nanhua City at Horrendel, bagamat umunlad ang ekonomiya, walang gaanong mandirigma sa mundo ng martial arts, at mas kaunti pa ang mga master. Ang lakas ng amo na pupunta sa ganyang kaliit na lugar, ginagalang din, paano siya pupunta sa dagat at maging pirata. Hindi ko na matindaan kung gaano katagal ang biyahe, at dahan-daang lumitaw ang isang maliit na isla sa larangan ng paningin ng lahat.
Nakita ko na ang maliit na isla na ito ay hindi kalakihan, may mga hubad na bato sa lahat ng dako, at halos walang mga halaman na makikita. Nang makalapit, si David at ang iba pa ay dinala sa speedboat at saka tumulak sa isla. Sa paglipag sa isla, ang isla ay puno ng mga kalansay ng hayop na makikita kahit saan, nakakalat kung saan-saan. Gayunpaman, sa mga kalansay na ito, masidhing natuklasan ni David na marami pa ring mga kalansay ng tao. Buto na lang kulang sa bungo. At ang maliit na isla na ito ay may makapal na amoy ng dugo. Sa pagtingin sa mga buto sa buong kabundukan at kapatagan, ang mga paa ng mga tauhan ng cruise ship ay mahina at maaari lamang madala. Matapos maglakad ng mahigit 10 minuto, nakita ni David ang ilang bahay na nakasalansan ng mga bato sa medyo patag na lugar. Diretso ang lakad ng pirata na may pulang bungo sa dibdib patungo sa isang mas malaking bahay. Nakakulong si David at ang iba pa. Nang makapasok ang pirata sa pinakamalaking bahay, nakaupo sa bahay ang isang lalaking magulo ang buhok. Kung titignan ang buhok ng lalaki ay tila ilang taon na itong hindi nagpapagupit. Amoy dugo ang katawan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.